Kung may oras lang na pwedeng pigilan at ulitin, pipiliin ni Mira Alonso ang bawat umagang hindi siya kinakapos. Pero sa lumang paupahan sa Barangay San Roque, ang oras ay parang tubig sa basag na gripo. Tumatakas kahit anong pigil. Nagsisimula ang araw niya bago pa maghuni ang mga ibon. Hindi dahil masipag siya sa kwento ng iba, kundi dahil kailangan. Sa kisame ng maliit nilang kwarto, may tagpi-tagping tulo ng tubig na pinatungan ng palanggana. Sa gilid ng kama, nakasabit ang manipis na kortina na nagsisilbing pader nila ni Ellie. 8 buwang sanggol na may pisngi pang malambot, pero pag umiyak, parang may sariling mundo na humihingi ng sagot. Mira, gising na. Mahina niyang bulong sa sarili habang kinakarga si Ellie na umiiyak. Sige anak, andito si Mama. Hinaplos niya ang likod ng bata, paugoy-ugoy habang ang kaliwang kamay niya kinakapkap ang bote. Tuyo, wala nang laman. Naubos na ang huling sukatan ng gatas kagabi. Sa tabi ng bintana, nakapatong ang plastik na supot ng diapers. 2 piraso na lang. Sa isang lata, may konting bigas. Sa isang maliit na garapon, asin. Isang pakete ng kape na halos pulbos na lang. Kumalabit ang cellphone niya. Lumang keypad phone na may basag na screen sa isang sulok. Hindi niya kailangang tingnan para malaman kung sino. Alam na ng katawan niya ang bigat ng pangalan. Cynthia Braganza. Hindi niya sinagot, binabaan niya ang volume, pero maya-maya, tumunog ulit at ulit hanggang sa parang kumakain ng hangin ng dibdib niya. Ma, may tumatawag na naman? Dumungaw sa kortina si Tala Quirino, ang best friend niyang nakikitunog paminsan-minsan kapag umuuwi siyang late sa pagre-resell. Nakapulupot pa ang buhok nito, hawak ang lumang hoodie. Si Cynthia, maikling sagat ni Mira, pinipilit maging normal ang boses. Mamaya na, baka magising si Ellie lalo. Tsk, wala ba siyang ibang hobby? Bulong ni Tala, saka lumapit. Magkano na lang ba kulang mo? Napatingin si Mira sa sahig. Ang totoo, hindi na niya alam kung magkano pa ba ang kulang o kung kailan nagsimulang lumubo ang utang. Ang alam lang niya, bawat araw na dumadaan, mas lumalakas ang boses ni Cynthia, mas humihigpit ang pakiramdam sa lalamunan niya. Kahit konti lang, Tala, pabulong niya. Basta panggatas ngayong araw. Napalunok si Tala. Mira, alam mo namang gusto kitang tulungan pero yung puhunan ko, nakatali lahat sa orders. Hintayin ko pa yung bayad ni Madam Key. Ngumiti si Mira. Pilit. Okay lang. Gets ko. Salamat pa rin. Hindi siya nagalit. Hindi siya pwedeng magalit. Ang galit para sa may oras at may lakas. Siya, kailangan niyang tumayo. Hinugasan niya ang mukha sa maliit na timba, nagbihis ng simpleng t-shirt at kupas na pantalon, saka isinilid si Ellie sa lumang baby carrier. Lumabas siya sa pasilyo ng paupahan. Amoy tuyo, amoy lumang kahoy, amoy sabon na murang-mura. Sa ibaba, nakaupo si Nika Panganan, ang landlady na kilala sa taas kilay at mabilis manghabol ng renta. May hawak itong ledger at ballpen, parang laging handang magbilang ng kasalanan ng mga tenant. Mira, tawag ni Nika nang makita siya. Anak mo? Umiiyak na naman kanina. Wala ba kayong gatas? Napahinto si Mira. Ano po, meron pa po sana kaso... Kasi kung wala, huwag mo nang iiyak-iyak sa gabi. Naiistorbo mga tao ito. Yunuko ni Mira ang ulo. Pasensya na po. Pero nang makalampas siya, narinig niya ang boses ni Nika, mas mahina, parang hindi sinasadya. Mira, mamaya kung may sobra akong lugaw, padadalhan kita. Hindi lumingon si Mira, pero uminit ang mata niya. Sa lugar na sanay siyang husgahan, may mga sandaling may tumutubo pa ring kabutihan. Tahimik, hindi maingay, pero totoo. Lumakad siya papunta sa laundry shop ni Aling Sabel, ilang kanto lang. Dito siya nagpa-part-time, taga-tiklop, taga-hiwalay ng puti at dekolor, taga-buhat ng mga basang bedsheet na parang buhat niya ang buong mundo. Uy, Mira! Bati ni Jana, kasabay niyang folder. Ang cute ni Ellie! Tingnan mo oh, nakangiti! Sandaling nagaan ang dibdib ni Mira. Jana, pwedeng pakiusap? Mahina niyang sabi, lumapit. Kung sakali, may extra ka ba kahit konti? Kahit
pang isa lang na lata lang gatas. Babalik ko agad, swear. Napasingap si Jana. Jana, alam mo, gusto ko sana. Pero yung sahod ko, may pinapaaral akong kapatid. Tumingin ito sa paligid, saka binuksan ng coin purse. Pero eto, 5 wag mo nang ibalik. Basta, alagaan mo si baby. Nanginig ang labi ni Mira. Jana, salamat. Grabe, salamat. Shh, sabi ni Jana, parang natatakot marinig ng mundo. Okay? Kaya mo yan. Hindi na siya nakapagsalita. Tumanggo na lang siya. Sa 50 piso, parang may bumalik na konting hangin sa baga niya. Habang nagtatrabaho, lumapit si Aling Sabel, may dalang lista ng deliveries. Mira, may ipapadeliver ako kay Mang Nestor. Kaya mo ba mamaya? May ulam at gulay. Bayad ko, dagdag na 20. Opo, Aling Sabel, mabilis na sagot ni Mira. Kaya po. Bawat 20, bawat 50, bawat pirasong kabutihan, lahat yun nagsisilbing tulay para hindi siya lumubog. Pagtanhali, tinapos niya ang tiklop, isinukbit ang supot ng ulam at gulay, saka naglakad papunta sa karinderya ni Mang Nestor. Nandoon ang amoy ng sinigang, adobo at mainit na kanin na parang pangako ng tahanan. Ah, Mira! Bati ni Mang Nestor, isang lalaking may puting buhok at malalim ang mata na parang matagal nang nanunood sa hirap ng tao. Andyan si baby? Diyos ko, ang liit-liit pa! Kumusta kayo? Okay lang po, sagot ni Mira, kahit alam niyang kasinungalingan. Eto po, delivery ni Aling Sabel. Kinuha ni Mang Nestor ang supot, tapos may inabot na maliit na plastic na may 2 pirasong pandesal. Oh, para kay baby, o para sa'yo. Kain ka, huwag kang papayat ng papayat. Hindi ko po. Walang hindi. Mahina pero matatag na sabi ni Mang Nestor. Pag may anak ka, kailangan mo ring buhay. Napayuko si Mira, ngumiti kahit namumuo ang luha. Salamat po. Sa pag-uwi niya, dumaan siya sa butika ni Kuya Jigs. Maliit lang ang butika pero laging may linya. Mula sa bulsa niya, binilang niya ang pera. 50 ni Jana, 20 kay Aling Sabel, may natira pang barya. Kuya Jigs, sabi niya, lumapit sa counter. Magkano po yung gatas na pang 8 months? Tinignan siya ni Kuya Jigs, saka ang carrier ni Ellie. Mira, yung brand na nireseta ni Doc Priscilla, mahal yun. May mas mura po? Tanong niya, halos pabulong. May sandaling tumahimik si Kuya Jigs, parang pinipili ang salita. Meron, pero hindi lahat hiyang. Gusto mo bigyan kita ng isang maliit na sachet muna, para matry. Bayaran mo pag kaya mo. Parang may tumama sa dibdib ni Mira. Hindi sakit, kundi hiya at pasasalamat na magkasabay. Opo kuya, salamat po. Pag-uwi niya, dumaan siya sa butika ni Kuya Jigs. Maliit lang ang butika pero laging may linya. Mula sa bulsa niya, binilang niya ang pera. 50 ni Jana, 20 kay Aling Sabel, may natiratang barya. Kuya Jigs, sabi niya, lumapit sa counter. Magkano po yung gatas na pang 8 months? Tinignan siya ni Kuya Jigs, saka ang carrier ni Ellie. Mira, yung brand na nireseta ni Doc Priscilla, mahal yun. May mas mura po? Tanong niya, halos pabulong. May sandaling tumahimik si Kuya Jigs, parang pinipili ang salita. Meron, pero hindi lahat hiyang. Gusto mo bigyan kita ng isang maliit na sachet muna, para matry. Bayaran mo pag kaya mo. Parang may tumama sa dibdib ni Mira. Hindi sakit, kundi hiya at pasasalamat na magkasabay. Opo kuya, salamat po. Pag-uwi niya, muling tumunog ang cellphone niya. Hindi na niya napigilan. Sinagot niya. Hello? Nanginginig niyang boses. Ah, Mira Alonso. 4 na araw ka nang hindi nagbabayad. Gusto mo bang ipahiya kita sa laundry shop ulit? O sa barangay hall na? Humigpit ang hawak ni Mira sa phone. Tumingin siya sa paligid. Mga taong dumadaan, may bitbit na groceries, may ngiting wala siyang lakas gayahin. Cynthia, pakiusap. Nagtry ako. Magbabayad ako. Konti muna. Kahit walang konti-konti. Putol ni Cynthia. Mamayang hapon, pupunta ako dyan. Sama ko si Bertong para matuto kang tumupad. Napatigil si Mira. Huwag dito. May bata. E di magbayad ka. Tapos. Namatay ang tawag. Napatayo si Mira sa gilid ng kalsada
Dala ang sanggol, dala ang supot ng pandesal at maliit na sachet ng gatas, at dala ang bigat ng takot na parang batong nakapatong sa balikat niya. Pero kahit nanginginig, hindi siya bumagsak. Huminga siya ng malalim, saka bumulong sa kanyang anak, parang pangako. "Anak, lalaban tayo. Kahit wala akong ibang sandalan, lalaban tayo." Kinabukasan, parang may nakadagan pa rin na bato sa dibdib ni Mira kahit hindi na tumanog ang cellphone niya buong madaling araw. Hindi dahil tumigil si Cynthia, kundi dahil mas gusto nitong ipunin ang takot para sa tamang oras. Alam ni Mira yon. Sanay na siya sa ganong klase ng tao. Kapag tahimik, mas delikado. Hindi na siya nagtagal sa kama. Si Ellie, mahimbing na nakahiga sa kumot, humihinga ng pantay pero mainit pa rin ang ulo. Kinuha ni Mira ang thermometer na hiniram pa niya ni Nurse Caterina Velez noong nakalaang linggo sa health center. Hindi sobrang taas, pero sapat para hindi siya mapanatag. "Anak, huwag ka munang lalala ha," bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kailangan ni Mama lumabas sandali. Sa sala, kung matatawag na sala ang 2 metro na espasyo sa tapat ng kurtina, nakaupo si Tala. May hawak na cellphone at nakatitig sa screen na parang may inaantay na milagro. "May update ka?" tanong ni Mira, paos. Umiling si Tala. "Wala pa. Yung bayad ni Madam Kay, sinasabing mamayang gabi daw. Tapos nag-message si Rowena Lazo. May job fair daw sa may municipal gym." Napatingin si Mira sa kanya. "Miss Rowena? Yung sa placement desk?" "Yup, yung mataray." Napangiwi si Tala. "Pero Mira, baka naman dito na yung chance mo. Kahit anong trabaho, kahit hindi perfect." Tumango si Mira, pero ramdam niyang naminginig ang tuhod niya. "Kailangan ko lang ng trabaho na hindi ako papatayin sa oras at pagod at may oras pa rin ako kay Eli. Tapos may daycare." Dagdag ni Tala, parang alam na alam ang imposible. Hindi na sumagot si Mira. Ang pangarap, minsan, pang-inom lang ng tubig kapag sobrang uhaw ka. Hindi siya busog, pero nakakatayo ka. Pagbaba niya, nakita niya si Nika sa may pintuan, may hawak na maliit na plastic container na may lugaw. Hindi na ito nakataas ang kilay tulad kahapon. Ngayon, parang nahihiya pa. "Oh, eto," sabi ni Nika. Iniabot. "Mainit pa. Kung ayaw mo, bahala ka." Napangiti si Mira kahit napipigilan. "Salamat po, Ate Nika." "Hindi ako ate," mabilis na sagot ni Nika, pero sa boses nito may lambot na hindi niya inaasahan. "Mira, tungkol sa renta. Alam kong late ka na. Pero basta mag-update ka. Ayoko lang yung nawawala ka na parang bula." "Opo," sagot ni Mira. "Mag-a-update po ako, promise." Lumakad si Mira papunta sa health center bago sa municipal gym. Doon niya nakita si Dr. Priscilla Yabot. Nakaupo sa maliit na mesa, may pila ng mga nanay na may bitbit na bata at mga matatandang inuubo. "Mira?" bati ng doktor nang siya ang sumunod. "Kumusta si Eli? Anong pakiramdam mo ngayon?" "Dok, nilalagnat pa rin po," sagot ni Mira. Saka inilabas yung maliit na sachet na nakuha niya kay Kuya Jigs. "Ito po yung natry ko pero natatakot po ako baka hindi siya hiyang." Kinarga ni Mira si Eli para masilip ni Doc Priscilla. Tiningnan ang lalamunan, hinaplos ang dibdib, saka ngumiti ng kaunti. Yung ngiting hindi nagmamadali. "Hindi pa naman severe," sabi ni Doc Priscilla. "Pero kailangan nating bantayan. Mira, kung kaya mo, yung gatas na mas hiyang sa kanya. Pero alam ko mahal." Napayuko si Mira. "Doc, gusto ko po, pero..." Lumapit si Nurse Caterina Velez, hawak ng clipboard. "Doc, may donation na formula sa storage. Hindi brand new pero sealed at within date. Pwede nating ilabas sa mga pinaka-needy." Saglit na tumigil si Mira. Parang may tumusok sa pride niya. Ayaw niyang maging pinaka-needy sa papel, pero si Eli ang nakataya. "Pwede po ba?" Mahina niyang tanong, halos hindi lumalabas ang boses. Tumango si Doc Priscilla. "Pwede. Hindi ito utang, Mira. Ito ay tulong pero kapalit, babalik ka sa follow-up sa 1 linggo. Deal?" "Opo," mabilis na sagot ni Mira. "Deal po." Habang iniaabot ni Nurse Caterina ang isang maliit na kahon ng formula at vitamins, bumulong ito kay Mira. "Huwag kang mahihiya. Lahat tayo may panahon na humihingi ng tulong." Lumabas si Mira ng health center na parang may dalang sandali ng paghinga.
Pero hindi pa siya tapos. May job fair pa, may utang pa, may Cynthia pa. Sa municipal gym, maingay ang mga tao. May mga tarpaulin ng iba't ibang kumpanya, may mga plastic chair na puno ng applicants at may mga recruiter na halatang sawang-sawa na sa tanong na, may opening po ba? Kasama niya si Tala, hawak ang resume na tinulungan nitong ayusin kagabi. Simple lang, laundry work, deliveries, basic computer sa internet shop dati. Wala siyang diploma na may pagmamalaki, pero may buhay na pinaglaban. Dito tayo, sabi ni Tala. Tinuro ang booth ng isang packaging company. Pero paglapit nila, tinignan lang si Mira ng recruiter at ang dala niyang baby carrier. "Ma'am, sorry," sabi nito. Polite pero halatang may pader. "We need someone who can work shifting schedules, no childcare constraints." "Sir, kaya ko po," pilit ni Mira. "May tutulong po sa akin sa bahay." "Naiintindihan ko," sagot ng recruiter pero tumingin na sa next applicant. "Next please." Hindi pa siya nakakahinga, lumipat sila sa booth ng fast food. "Bawal po may baby sa training," mabilis na sabi ng crew lead. "At kailangan po complete requirements within the week." Sunod, isang janitorial agency. "Okay sana," sabi ng babae sa desk. "Pero may placement kami sa kabilang city. 2 rides, tapos night shift. Kaya mo?" Naisip ni Mira ang gabi, ang ulan, ang pag-uwi na wala ng masasakyan. Naisip niya si Eli na nilalagnat. Naisip niya ang takot sa kalsada kapag gabi. "Hindi po," mahina niyang sagot. Tapos, bulong ni Tala, halatang naiinis. "Parang kasalanan mo pang nanay ka?" Doon sila napadpad sa isang maliit na mesa sa dulo, nakapaskil, Employment Assistance Desk. Sa likod ng mesa, nakaupo ang babaeng naka-blazer, matalimang eyeliner at parang may hawak na kapangyarihan sa bawat pagtaas ng kilay. Miss Rowena Lazo. "Mira Alonzo?" Binasa nito ang pangalan sa resume. "Ikaw ba yung nagtanong sa office last week?" "Opo," sagot ni Mira, tumayo ng tuwid kahit nanginginig. Tinignan siya ni Rowena mula ulo hanggang paa, tapos tumingin sa baby carrier. "May anak ka?" "Opo." "Single mom?" "Opo." "Walang diploma?" "High school graduate po," sagot ni Mira. "Pero marunong po akong matuto, kahit anong trabaho po, basta legal at marangal." Nagtagal ang titig ni Rowena, parang naghahanap ng dahilan para tumanggi. Pero sa halip, nagtanong ito ng ibang bagay. "Bakit ka naghahanap ng trabaho ngayon na may bata kang ganyang kaliit?" Napalunok si Mira. Narinig niya ang sarili niyang boses. Mas mahina, pero totoo. "Kasi po, wala kaming iba maaasahan. Gusto kong mabigyan ka ng buhay na hindi puro utang at takot." Tahimik ang gym saglit sa pandinig ni Mira, parang sila lang dalawa ni Rowena sa mundo. Sa dulo, bumuntong hininga si Rowena. "May opening sa admin aid sa isang logistics startup na partner ng city. Entry level, pero demanding. Kailangan marunong magbasa ng basic reports. Kailangan mabilis mag-adjust." Nagliwanag ang mata ni Mira. "Kaya ko po, kahit mag-aral po ako gabi-gabi." May interview sila next week, dagdag ni Rowena. Pero may catch. Kailangan mo ng valid IDs at NBI within 10 days. Napatigil si Mira. 10 days? "Kung gusto mo talaga," sabi ni Rowena, "gagawa ka ng paraan. Kung hindi, maraming susunod." Bago pa makasagot si Mira, may humablot sa hangin. Sigaw mula sa may pintuan ng gym. "Cynthia Alonzo!" Napalingon ang lahat. Pumasok si Cynthia Braganza, naka-heels kahit maalikabok ang sahig, kasama ang lalaking mataba ang braso, si Bertong Salamat. Nakangiti ito na parang may inaabangan na palabas. "Ayan ka pala!" sigaw ni Cynthia, lumapit. "Akala mo makakatakas ka? Dito mo ako tatakasan? Sa harap ng lahat?" Nanlamig ang mukha ni Mira. Si Tala tumayo, haharang sana pero tinapik ni Mira ang braso nito. Huwag. Ayaw niyang lumaki ang eksena. "Cynthia, pakiusap," mahinang sabi ni Mira. "Sa labas na lang." "Hindi," matigas na sagot ni Cynthia. "Dito, para malaman ng lahat anong klaseng tao ka.
Utangera! Narinig niya ang mga bulong-bulong, narinig niya ang sariling paghinga. Sa dibdib niya, sumiksik ang takot, yung dating takot na gusto niyang tapusin. Pero bago siya tuluyang lamunin ng hiya, may lumapit na lalaki na nakauniforme ng security ng gym, si Sir Elmo Tadeo, HOA officer din yun na halatang gustong may kontrol sa eksena. Ma'am, bawal po ang gulo dito. Kung may reklamo po kayo, sa barangay po. Huwag mo akong turuan, singal ni Cynthia. Utang niya to. Sa mesa, tumayo si Miss Rowena Lazo. Hindi siya sumigaw, pero tumama ang boses niya parang martilyo. Miss Cynthia, this is a government-supported job fair. If you continue harassing applicants, ipapatawag ko ang pulis. Napatigil si Cynthia, pero ngumiti pa rin. O sige, tatandaan mo Mira, may oras ka hanggang bukas. Kung wala, alam mo na. Umalis sila, pero iniwan ang katahimikan na parang alikabok sa hangin. Nang makabalik sa upuan, ramdam ni Mira ang panginginig ng kamay niya. Si Tala, nakapikit, pigil na pigil ang galit. Mira, bulong ni Tala. Kailangan natin ng paraan, hindi pwedeng ganyan siya. Tahimik si Mira. Tinitigan niya ang resume sa kamay niya. Parang papel lang, pero doon nakaipit ang pag-asa. Lumapit si Miss Rowena. Iniabot ang maliit na slip na may address at schedule. Kung seryoso ka, pumunta ka. At Mira, tumingin si Mira. Huwag mong hayaan na ang mga taong tulad ni Cynthia ang magdikta kung hanggang saan lang. Tumango si Mira, mahigpit ang hawak sa slip, parang hawak niya ang huling sinag ng araw bago lumubog. Pag-uwi niya, dala ang kahon ng formula, vitamins at isang bagong deadline na mas mabigat pa sa utang. 10 araw para patunayan na kaya niyang makalampas sa pinto na matagal nang nakasara para sa kanya. Sa likod ng isip niya, tumitibok pa rin ang banta ni Cynthia. Pero sa harap niya, unang beses sa matagal na panahon, may direksyon siyang pwedeng lakaran. Hindi na nawala sa isip ni Mira ang papel na may address at schedule. Parang mainit na bato sa palad niya na kahit ibaba niya, ramdam pa rin. 10 araw. 10 araw para maging taong may pag-asa sa mata ng mundo. 10 araw para hindi na masigawan sa gitna ng gym, hindi na magmukhang kawawa sa harap ng mga estranhero, hindi na maninig tuwing may tumatawag. Pag-uwi nila ni Tala, unang sumalubong ang amoy ng lugaw na bigay ni Nika kahapon. Nilagyan ni Tala ng konting toyo para may lasa. Si Ellie nakatulog saglit sa carrier, pero pagdapo pa lang ng paa ni Mira sa loob, umungol at nagising. Mainit pa rin, hindi taas na taas, pero sapat para manatiling nag-aalala si Mira. Kain muna tayo, sabi ni Tala. Pilit masigla pero bakas ang pagod sa mata. Tapos pag-usapan natin to. Ano kailangan mo? IDs? NBI? Magkano lahat? Umupo si Mira sa gilid ng kama, kinarga si Ellie, saka tinignan ng slip. Kailangan ko ng valid ID. Meron akong barangay ID lang. Tapos NBI. Tapos pamasahe papunta dun sa interview place. Huminga siya ng malalim. At kailangan ko pa ring magbayad kahit konti kay Cynthia para hindi siya bumalik bukas. Tumahimik si Tala. Nakatingin sa kisame na parang kinakausap ang Diyos. Mira, ang dami. Oo, mahina niyang sagot. Ang dami. Bumalik sa isip niya ang mukha ni Cynthia sa gym, yung ngiting parang may hawak na tali sa leeg niya. Sa loob ng ilang taon mula nang iwan siya ni Dario, mas natutunan niyang matakot sa mga taong marunong maglaro ng kahihiyan. Kasi ang kahihiyan parang mantsa, kahit anong laba, may bakas. Nag-vibrate ang cellphone ni Mira sa bulsa. Hindi siya tumingin agad, parang alam na niya. Unknown number. Baka si Rowena ulit, bulong ni Tala. Saka tumunog ulit. At ulit, kinuha ni Mira, dahan-dahan, parang hawak niya ay bomba. Hello? Isang boses ng lalaki ang sumagot, malalim, basag sa pagod. Mira, ikaw ba to? Napatigil si Mira. Hindi Cynthia, hindi Rowena, pero pamilyar ang tono sa bangungot niya. Dario, halos pabulong niyang sabi. Tama, ako. May konting tawa sa boses, yung tawang parang walang kasalanan. Narinig ko, may nangyari daw sa job fair, pinapahiya ka daw.
Grabe naman sila. Napahigpit ang hawak ni Mira sa phone. Si Tala napatingin parang gustong agawin ng cellphone. Anong kailangan mo? Diretso niyang tanong, hindi na nagkunwaring okay. Grabe ka naman, sabi ni Dario, kunwaring nasaktan. Hindi ba pwedeng mangumusta lang? Anak mo pa rin si Ellie, di ba? Anak mo, ulit ni Mira. Matalim ang boses kahit mahina. Pero nasaan ka nung nilagnat siya? Nasaan ka nung wala kaming panggatas? Nasaan ka nung kinain ako ng utang? Saglit na tumahimik si Dario, tapos nagbuntong hininga na parang siya ang biktima. Mira, hindi ganun kadali. May pinagdadaanan din ako. Lahat may pinagdadaanan, sagot ni Mira, nanginginig na ngayon sa galit at takot. Pero hindi lahat nangiiwan. Listen, bumaba ang boses ni Dario. May balita kasi, may kumpanya daw na partner ng city na magi-interview sa'yo. Logistics. Tapos may mga tao daw na tumutulong. Baka may connection ka na ngayon. Napapikit si Mira. Ayun na. Agenda. Hindi pangumusta. Pag-amoy sa kakaikatangalan. Wala akong koneksyon. At kahit meron, hindi para sa'yo. Mira, huwag ka namang ganyan. Mabilis na sagot ni Dario. Kailangan ko lang ng konting pabor. May kaibigan ako na naghahanap ng trabaho. Baka pwede mo i-refer. Tapos, kung may extra ka kahit maliit, pautang muna. Sisingilin ko sa susunod. Si Tala hindi na nakatiis. Lumapit at bumulong. Sabihin mo, ibaba mo. Huwag mo nang kausapin. Pero bago pa makapagsalita si Mira, may kumatok ng malakas sa pinto. 3 sunod-sunod, parang may galit. Bam! 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 Napatigil si Mira. Kumapit si Ellie sa damit niya. Nagising sa ingay at nagsimulang umiyak. Mira Alonzo? Sigaw sa labas. Buksan mo. Cynthia to. Nanginginig ang sikmura ni Mira. Hindi pa gabi, pero dumating na. Parang sinadya talaga para ipaalala kung sino ang boss sa buhay niya. Dario, mamaya na. Pabulong ni Mira. Saka ibinaba ang tawag. Huwag mong ibaba. Sigaw ni Dario sa kabilang linya. Pero huli na. Mira! Mas malakas na sigaw ni Cynthia. Buksan mo to. Alam kong andyan ka. Nagkatinginan si Mira at Tala. Pareho silang alam kung hindi niya haharapin ngayon, mas lalala, mas public, mas masakit. Si Ellie, bulong ni Mira. Ako na magdadala kay Ellie sa loob. Mabilis na sabi ni Tala. Kinarga ang bata at pinasok sa likod ng kortina. Ikaw, huminga ka. Huwag kang papatalo. Binuksan ni Mira ang pinto ng kalahati lang. Nandun si Cynthia, nakaayos pa rin. Parang pupunta sa mall, kasama si Bertong na nakasandal sa pader, nakangisi. Sabi ni Cynthia. Tinignan si Mira mula ulo hanggang paa. Ayan, akala ko magtatago ka na naman. Cynthia, mahinang sabi ni Mira. Wala akong pera ngayon, pero magbabayad ako, kahit konti. Bigyan mo lang ako ng bukas, putol ni Cynthia. Wala akong pakialam sa drama mo. Bukas, dapat may bayad ka. Kung wala, pupunta ako sa laundry shop. Uulitin ko yung ginawa ko para malaman nilang hindi ka dapat pinagkakatiwalaan. Napapikit si Mira. Sa isip niya, ang laundry shop ang taning buhay niya ngayon. Kapag nawala yun, paano si Ellie? Paano ang NBI? Paano ang interview? Please, halos pabulong niya. May anak akong may lagnat. Wala na akong ibang... Lahat may anak, Mira. Malamig na sagot ni Cynthia. Parang sinasadya ang pangiinsulto. Kung hindi mo kayang maging responsable, sana hindi ka nag-anak. Tumama yun kay Mira na parang sampal. Naramdaman niyang uminit ang mata niya pero pinigilan niya ang luha. Ayaw niyang makita ni Cynthia na nasaktan siya. Ayaw niyang bigyan ng regalo ang taong kumakain ng paghihirap. Sa gilid, si Bertong ngumisi. Madam, baka naman may pamasahe man lang, kahit pang merienda. Si Mira natingin sa kanya. Wala, ulit ni Cynthia, tinaasan ng kilay. Bakit may balita akong nakakuha ka ng donation na gatas? May tumutulong pala sa'yo. Baka may pera ka na rin. Napabuntong hininga si Mira. Gatas yon para sa anak ko, hindi pera. Tumawa si Cynthia, maiksi at malamig. Tandaan mo, Mira, ako ang unang tumulong sa'yo nung nangailangan ka. Ako ang nagbigay sa'yo ng pera, kaya ako rin ang kukuha. Nanginginig ang kamay ni Mira sa gilid ng pinto, pero sa utak niya may pumipintig na bagong bagay. Hindi takot, galit na may halong tapang. Hindi mo ako tinulungan, bigla niyang sabi. Mahina pero malinaw. Pinahiram mo ako para may hawak ka sa akin, hindi yun tulong.
Saglit na tigilan si Cynthia, parang hindi sanay na sinasagot. Tapos kumunot ang nuot nito. Anong sinabi mo? Uulitin ni Mira, mas matatag. Pinahiram mo ako para may hawak ka sakin, hindi yun tulong. Sa pinsang isang segundo, parang gusto ni Cynthia sumabsab, pero ngumiti ito. Yung ngiting mas delikado. Mayabang ka na ngayon. Humakbang ito palapit, halos dumikit ang muka sa mukha ni Mira. Bukod sa bukas, isa pa. Kung sakali mang mag-apply ka dyan sa logistics na yan, tandaan mo, kaya kong hanapin kung saan ka pupunta. Kaya kong ipahiya ka kahit saan. Umalis si Cynthia, pero iniwan ang amoy ng pabango at banta. Si Bertong sumunod sarcastically, nagpaalam pa. Ingat, Mira. Bayad ha. Pagkasara ng pinto, napasandal si Mira sa kahoy. Huminga siya ng mabilis, parang hinahabol ang hangin. Mira? Lumabas si Tala sa kortina. Hawak si Ellie na umiiyak. Okay ka ba? Umiling si Mira. Hindi. Naupo siya sa sahig, saka kinuha ang sleep ulit, 10 araw. Pero kung bukas pa lang gigibain na siya ni Cynthia, paano siya aabot ng 10 araw? Dito pumasok ang desperasyon na mapanganib. Naisip niyang pumasok sa night shift, kahit pagod, kahit mahirap, kahit iiwan si Ellie kay Tala o kay Nika. Kailangan niyang maghanap niyang dagdag na pera bago pa tuluyang masira ang natitirang pinto. May naalala ko, sabi ni Tala bigla. Parang may sumiklab na ideya. Yung flyers job, yung nag-aalok ng night shift sa may palengke. Kailangan nila ng taong mamayang gabi. Pwede ka doon, kahit ilang oras lang. Bayad agad. Napatingin si Mira. Gabi? Gabi. Ulit ni Tala. Alam kong delikado, pero kung hindi mo gagawin, babalik si Cynthia bukas, sisirain ka sa laundry shop, tapos wala na tayong pang NBI. Wala na tayong interview. Tumahimik si Mira. Tinitigan niya si Ellie. Ang batang walang alam sa utang, sa kahihiyan, sa mga taong nananakit. Ang alam lang ni Ellie, gutom at init ng katawan at yakap ng nanay. Mama, ungol ni Ellie. Parang hinahanap siya. Eto si Mama, bulong ni Mira. Kinarga siya, hinaplos ang pisngi. Eto lang si Mama. Pagdating ng hapon, lumapit siya sa pinto ni Nika. Hindi niya alam kung tama ang gagawin niya, pero wala na siyang ibang mapupuntahan. Katok, katok. Bumukas ang pinto. Si Nika, naka-duster, hawak ang walis. Ano na naman? Huminga si Mira. Ate Nika, may pakiusap po ako. Nagtama ang mata nila. Sa unang pagkakataon, hindi matalim ang tingin ni Nika, kundi maingat. Ano yun? Tanong nito. May night work po ako mamaya. Sabi ni Mira, pinipilit hindi umiyak. Kailangan ko lang po may magbantay kay Ellie kahit ilang oras. Si Tala tutulong pero kung sakali pong may mangyari, pakiusap. Tahimik si Nika. Tinignan niya si Ellie, saka si Mira. Tapos bumuntong hininga na parang matagal nang may gustong sabihin. Dalhin mo dito si baby mamaya. Sabi ni Nika, hindi nakatingin kay Mira. Pero Mira, pag may nangyari sa batang yan, ikaw ang papaluin ko. Natawa si Tala sa likod, pero si Mira napapikit. Pinakawalan ng luha na matagal niyang kinukulong. Salamat po, bulong niya. Salamat. Sa gabing iyon, habang nagdidilim ang barangay at nagsisimulang umihip ang malamig na hangin, nagbihis si Mira ng simplang jacket, isinilid ang slip sa bulsa at naglakad palabas. Dala ang takot, dala ang pag-asa, at dala ang isang desisyong alam niyang maaaring magbago ng lahat. Hindi pa man sumasara ang huling tindahan sa kanto, ramdam na ni Mira ang bigat ng gabi. Yung klase ng gabi na hindi lang dilim ang dala, kundi desisyong pwedeng magbago ng buhay o tuluyang gumiba nito. Sa loob ng paupahan, iniwan niya si Ellie kay Nika tulad ng napag-usapan. Hindi siya mapakali habang inaayos ni Tala ang maliit na bag ng bata. Diapers, kumot, vitamins at yung kahon ng formula na galing sa health center. Okay lang to, bulong ni Tala habang kinukumpas ang zipper. Mag-ingat ka, huwag kang magtagal sa madilim na daan. Tumango si Mira, pilit na matapang. Babalik agad ako. Ilang oras lang. Kailangan ko lang kahit pang NBI bukas. Naka-cross arm si Nika sa pinto. Parang bantay na ayaw magpakita ng lambot. Oh, umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Basta bumalik ka ng maaga. Salamat po ulit. Bago siya tuluyang lumabas. Sa palengke, maingay at mabaho. Amoy isda, amoy basang karton, amoy prito na mantika. Pinapila sila ng foreman sa gilid ng lumang tarpaulin.
Nandoon ang ibang babaeng tulad niya. May mga mukhang pagod, may mga matang sanay sa kakayanin. Nandoon din ang ilang lalaking naghahustle, dala ang sariling problema. Name? Tanong ng foreman na ang pangalan sa ID ay Rafi Cubillas. Mira Alonso. Sagot ni Mira, sabay abot ng barangay ID. Okay, flyers. Bawat bundle may bayad. Bawal arte. Bawal reklamo. Kapag may gulo, umalis ka. Tumingin si Rafi sa kanya. Parang kinikilatis kung tatagal. May kasama ka ba? Wala po. Good. Mas mabilis kumilos yung walang iniinda, sabi ni Rafi. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang sinabi niya. Sumabak si Mira. Nag-ikot siya sa mga saradong tindahan, nagpasok ng flyers sa pagitan ng grills, nag-abot sa mga nag-iinom sa bangketa, nagtiis sa mga lalaking nagtatawanan na parang laruan ng ate. Na may dalang papel. Miss, dito ka nga. Sigaw ng isang lalaki. Baka namang pwedeng libre na lang yan. Hindi lumingon si Mira. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang maling hakbang, tapos. Isang gabing hindi uuwi, tapos ang kinabukasan. Bandang 11:00, nagsimulang umambon. Yung ambon na pakyut muna, tapos biglang bumubuhos na parang galit. Naglakad si Mira pabalik sa meeting point para kunin ang bayad. Basa na ang buhok niya. Dumidikit ang t-shirt sa balat niya. Nanginginig siya. Hindi lang sa lamig, kundi sa pagod. Eto, sabi ni Rafi, iniabot ang ilang gusot na bills. Hindi marami, pero may ambon na. Uwi ka na. Kinuwenta ni Mira. Sapat lang para sa pamasahe bukas at kaunting dagdag para sa requirements. Pero wala pa ring pambayad kay Cynthia. Wala pa ring panangga sa bantadang kahihiyan. Paglabas niya sa palengke, dumilim lalo ang langit. Kumidlat sa malayo. Sa kanto, nakita niya si Kuya Migs Hontiveros na nakatricycle, nakatambay sa ilalim ng bubong ng saradong talipapa. Mira, oh, bakit ka basa? Saan ka daling? Sigaw ni Kuya Migs, pinatay ang yosi sa lata. Night work, kuya. Sagot ni Mira, hinihingal. Uuwi na po ako. Sumangot si Kuya Migs. Sumakay ka na. Libre ko na to. Baka magkasakit ka pa. Kuya, may bayad po ako. Wag na. Sa susunod na lang. Basta umuwi ka. Sinipat ni Kuya Migs ang langit. Masama to. Malakas ang ulan mamaya. Sa biyahe, tahimik si Mira. Nakatingin siya sa mga ilaw na nagre-reflect sa basang kalsada. Parang mga bituing nahulog sa lupa. Iniisip niya ang 10 araw. Iniisip niya ang interview. Iniisip niya kung paano siya magsisimula ulit nang hindi na nagpapakain ng takot. Pagdating nila sa paupahan, halos madulas siya sa hagdan. Kumapit siya sa railing, kumakabog ang puso. Sa ibaba, sumalubong sa kanya si Nika. Nakatsinelas, may hawak na maliit na bimpo at tissue. Iba ang itsura nito ngayon, hindi yung istriktang landlady, kundi taong nag-aalala. Hoy, tawag ni Nika. Halatang inis pero nanginginig ang boses. Buti dumating ka. Kanina pa umiiyak si Ellie. Ayaw kumalma. Namlamig ang kamay ni Mira. Bakit po? Mainit po ba? Hindi ko alam. Baka gutom. Baka nananabik sa'yo. Basta, hindi ko mapatahan. Si Tala, lumabas saglit bumili ng tubig. Pero sarado na yung tindahan. Uulan pa. Nika tumingin sa langit. Kumidlat ulit. Akin na yan, halika. Tumakbo si Mira paakyat. Pagbukas ng pinto, bumungad ang iyak ni Ellie. Yung iyak na tila may hinahanap na hindi mahanap. Nakahiga ang bata sa kumot. Namumula ang mata. Pawis ang batok. Sa gilid, nakabukas ang bag at nakakalat ang diaper. Parang nagkagulo. Anak, mama. Bulong ni Mira. Kinuha si Ellie. Kumapit agad ang bata sa leeg niya. Parang takot mawala siya. Hinaplos niya ang likod ni Ellie saka sinilip ang formula box. Nandun pa rin. Pero pagtingin niya sa loob, halos ubos na ang sachets. Naalala niya, ilang beses siyang naghalo kagabi at kanina pa para masigurong may laman ng tiyan ng bata. Ngayon, ilang timpla na lang. Naghahagilap siya ng bote. Pinainit ang tubig. Pero pagtingin niya sa lata, wala na ang vitamins na ipinatabi. Nasa bag siya, pero kulang. Hindi sapat para sa susunod na araw.
Dumating si Tala, basang-basa, hingal. Mira, sorry, sarado lahat. Wala akong nabili. Yung 24 hours sa kabila, mukhang sarado rin dahil sa ulan. Napatitig si Mira sa bote. Umiiyak pa rin si Ellie. Hindi pa sobrang gutom, pero hindi rin makapali. Ang lagnat, bumabalik. Ang pakiramdam ni Mira, bumibigat ulit. Tala. Pabulong ni Mira. Kailangan ko ng gatas na extra at yung basic meds kasi baka lumala. Bukas na lang, Mira. Sagot ni Tala, nanginginig. Ang lakas ng ulan. Bukas? Ulit ni Mira. Pero sa isip niya, bukas may Cynthia. Bukas may banta. Bukas may oras na hindi niya kontrolado. Tiniggang siya ni Nika mula sa may pintuan. Mira, huwag ka nang lumabas. Pero may isang bagay sa loob ni Mira na hindi na kayang maghintay. Hindi ito lang tungkol sa pride o tapang. Ito ay tungkol sa isang sanggol na umiiyak sa kanyang bisig. Kukmunin ko lang, sabi ni Mira. Pinipilit maging firm. Doon, sa butika sa kabilang highway. Baka may bukas kahit paano. Saglit lang. Uulan ng malakas. Mas malakas sing takot ko pag hindi ako kumilos. Sagot ni Mira, hindi na napigilan ang sariling totoo. Bago siya lumabas, binalot niya si Ellie sa kumot. Sinuot ang lumang baby carrier, saka kinuha ang lumang keypad phone. Lowbat, naninginig ang screen, pero iyon lang ang meron siya. Sa hagdan, sinundan siya ni Tala. Mira, sasama ako. Wag na, sabi ni Mira. Magbantay ka sa gamit at baka kailangan ka ni Nika dito. Tumingin siya kay Nika. Pasensya na po. Hindi na sumagot si Nika, pero kinuha nito ang payong. Yung payong na may isang baliang rib at iniabot kay Mira ng walang salita. Lumabas si Mira sa ulan. Sa unang hakbang pa lang, binuhos ng langit ang bigat. Basa ang paa niya agad. May mga sasakyang dumadaan, nagbubuga ng tubig sa gilid. Pinipilit niyang protektahan si Ellie sa dibdib niya. Baloktot ang payong, naninginig ang kamay. Sa kanto, sumigaw si Kuya Migs mula sa tricycle niya. Nasa ilalim pa rin ang bubong. Mira, saan ka pupunta? Butika, Kuya! Sigaw ni Mira pabalik. Sumakay ka! Sigaw ni Kuya Migs. Hatid na kita! Pero bago pa siya makalapit, may humarurot na jeep. Tumalsik ang tubig, muntik siyang madulas. Napasigaw si Mira, kumapit sa poste. Umiiyak si Ellie sa gulat. Okay, bulong ni Mira sa bata. Andito si Mama. Sorry. Tinawid niya ang kalsada, sumisilip sa ilaw ng mga establisimento. Isang convenience store, sarado. May karatulang closed due to maintenance. Isang butika, nakasara, may kandado. Isang tindahan, patay ang ilaw. Parang lahat ng pinto sa mundo, sabay-sabay nagsara. Lumayo pa siya. Lumalim ang dilim, kumikidlat, kumukulog, nanginginig na ang tuhod niya. Doon, sa ilalim ng waiting shed, huminto siya saglit para huminga. Mabigat si Ellie, mabigat ang bag niya, mabigat ang buong mundo. Kinapa niya ang phone. Kailangan niyang tumawag kay Kuya Migs o kahit kanino. Pero lowbat, basang-basa ang keypad. Pinipindot niya ang mga numero nang hindi na niya namamalayan dahil nanginginig ang daliri niya sa lamig at panik. Isang ring, 2, 3, hello? Isang boses ang sumagot, kalmado, malalim, parang galing sa lugar na hindi naaabot ng baha at ulan. Napatigil si Mira. Ha? Pasensya na po, wrong number po ata. Hindi, sagot ng boses. This number called. Who is this? Hindi siya makapagsalita agad. Narinig niya lang ang iyak ni Ellie at ang kulog na parang umuukit sa dibdib niya. Ako po si Mira, nanginginig niyang sabi. Pasensya na po talaga, naghahanap lang po ako ng panggatas ng anak ko. Sa kabilang linya, walang mura, walang sigaw. Isang mahabang katahimikan lang na parang may biglang huminto sa mundo. Nasaan ka, Mira? Tanong ng lalaki, mas seryoso ngayon. At ilang buwan ng baby? Walang buwan po,
Sagot ni Mira, halos pabulong. Nasa Barangay San Roque po, malapit sa highway. Umuulan po, sarado lahat. Huminga ka, utos ng lalaki. Hindi harsh, parang sanay magbigay ng direksyon kapag may krisis. I-secure mo yung baby. Huwag ka nang maglakad mag-isa sa dilim. May malapit bang ilaw? May guard? Kahit waiting shed? Opo, nandito po ako sa waiting shed. May ilaw po pero mahina. Okay, sabi ng lalaki. Huwag kang gagalaw. Anong formula ang kailangan? At may gamot ba siyang iniinom? Pinilit ni Mira alalahanin ang name, ang sachet na natira, ang reseta ni Doc Priscilla. Sinabi niya lahat, putol-putol, pagitan ng hininga. Okay, sagot ng lalaki. Listen carefully. May ipapadala ako. Huwag kang matakot. Huwag kang umalis dyan. Ha? Naputla si Mira. Sino po kayo? Saglit lang ang katahimikan. Tapos dumating ang sagot. Hindi mayabang pero may bigat na parang nalan sa balita. Ako si Cassian Rainier at bukas may gagawin ako. Hindi na nakapagtanong si Mira. Sa di kalanyuan, may ilaw ng motorsiklo na papalapit. Dahan-dahan, parang hinahanap siya sa gitna ng ulan. Hindi na halos nakatulog si Mira. Sa bawat pikit niya, bumabalik ang tunog ng ulan sa yero. Ang bigat ni Ellie sa dibdib niya at ang boses ng lalaking hindi niya kilala pero parang may kakayahang paandarin ang mundo sa isang utos. Pagdating niya kagabi, binalikan siya ni Kuya Migs gamit ang tricycle at hinatid pa uwi mula sa waiting shed. Hindi na siya tinanong kung anong nangyari. Nakita na nito sa mukha niya na hindi iyon simpleng wrong number. Si Nika, tahimik na binuksan ang pinto at sinalubong si Ellie na agad kumalma nang maamoy ang kwarto. Si Tala naman, nanginginig ang kamay habang inaayos ang basang kumot. At bago pa man tuluyang maghating gabi, dumating ang rider na sinabi ni Cassian. Naka-raincoat, may helmet na halos hindi makita ang muka at may dalang paper bag na may formula, basic meds at maliit na bote ng vitamins. Mamira? Tanong ng rider. Opo, ako po. Sagot ni Mira. Hindi pa rin makapaniwala. Bayad na po, sabi ng rider. Parang normal lang na nag-deliver ng tinapay. Paki-check na lang po kung kompleto. Gusto niyang magtanong kung sino ang nagbayad, paano nangyari, bakit siya, pero parang lumulutang ang bibig niya sa hangin. Tanging nagawa niya ay yumukok at mahinang, "Salamat." Hindi niya alam kung saan napuntang tawag pagkatapos nun. Ang alam niya lang, bago maputol, narinig niyang sinabi ng lalaki, "Bukas may gagawin ako, huwag kang matakot." Kaya kinabukasan, paggising niya, ang unang ginawa ni Mira ay hawakan ng noo ni Ellie. Mas malamig. Nakatulog ng mahaba ang bata, parang pagod sa iyak. Nang buksan ni Mira ang bintana, hindi na ulan ang bumati sa kanya, kundi araw na sinisinag ang mga basang bubong at hangin na amoy lupa. "Mira," bulong ni Tala mula sa gilid, nakaupo sa monoblock. "Anong plano natin ngayon? NBI? Requirements?" Bago pa makasagot si Mira, may narinig silang mahinang ingay sa labas. Hindi lang tricycle o motor, parang sunod-sunod na sasakyan. Parang may dumaraan na convoy. "Hoy, ano yun?" Sumilip si Nika mula sa pinto, nakataas ang kilay. "May artista ba sa barangay?" Lumabas si Mira sa pasilyo, bitbit si Ellie. Sa baba, may mga kapitbahay na nakatambay na, nagtuturuan, nagbubulungan. "Uy, may black na van!" Sigaw ng isang lalaki. "May SUV pa!" Dagdag ng isa. "Baka may raid," bulong ng iba, at parang nagsimulang kabahan ng mga tao. Nakita ni Mira si Sir Elmo Tadeo sa kanto, halos tumatakbo, parang gustong maging unang makaalam para siya rin ang unang magkwento. "Nasanay ako sa gulo," sabi ni Sir Elmo sa mga tao, nagmamarunong. "Baka may VIP." Sa covered court papantang mga sasakyan, at dahil parang hinihila rin siya ng kaba at kuryosidad, sumunod si Mira kasama si Tala, habang si Nika naiwan sa hagdanan, pero hindi rin makapakali, sumunod din ng ilang hakbang. Pagdating sa covered court, doon tumigil ang convoy. Bumaba ang ilang security na maayos ang tindig. May isang lalaking naka-black polo at earpiece na agad tumingin sa paligid, parang sinusukat ang bawat sulok.
Sa likod niya, bumaba ang isang babae na naka-smart blazer, hawak ang tablet, mabilis kumilos, parang sanay sa schedule na hindi pwedeng madulas. "Sir, perimeter clear," sabi ng security head. "Keep it calm," sagot ng babae, seryoso. "No pushing, people first." Tapos, bumukas ang pinto ng pinaka nasa gitna at bumaba ang lalaking nakita lang ni Mira sa isip gagabi. Hindi siya mukhang artista sa karaniwang sense. Wala siyang ngiting pang-kamera, wala siyang papose. Pero may bigat ang lakad, yung bigat ng taong sanay na sinusunod. Matangkad, maayos ang gupit, simple ang suot, pero halatang hindi pang masa ang aura. Nandito siya, halos pabulong ni tala, nanlalaki ang mata. Si Mira parang nanigas, hindi siya sigurado kung tatakbo siya palayo o lalapit. Tumingin siya kay Ellie, tahimik lang ang bata, nakatingin sa mga ilaw at tao. Lumapit ang babae na may tablet. "Ma'am, hi, I'm Megan Lorente, PA ni Mr. Rainier. Are you Mira Alonso?" Nakapakit si Mira kay Ellie. "Opo, ako po." "Okay," sabi ni Megan. Hindi naman masungit, pero mabilis. "Please stay nearby. Mr. Rainier would like to speak with you, briefly, but first we'll start the program." "Program?" Ulit ni Mira, litong-lito. Sa isang gilid ng covered court, biglang nagsimula ang setup. May folding tables, may banner na inilatag, Rainier Foods and Logistics, Community Day, check-up, milk packs, job screening. May mga kahon ng gatas, may hygiene kits, may portable BP monitors, at may listahan ng mga pangalan. Grabe, totoo? Bulong ng isang nanay sa likod. Parang sa TV. Baka campaign. Sa bagat ng isa. Pero walang politiko. Walang talumpati na mahaba. Ang unang ginawa ni Cassian ay lumapit sa barangay captain na si Cap Lucio Verdano at nakipagkamay. "Captain," sabi ni Cassian diretso, "thank you for allowing us. This is a one-day program. No conditions, no photos required. Just order." Namutla si Cap Lucio, halatang hindi sanay kausap ang ganitong klase ng tao. Oh sir, welcome po." Lumapit si Cassian sa mikropono. Sandali lang. "Good morning. Today is for basic needs, checkups, milk support for infants, and job screening for those who can work. Please follow the line. No pushing. If you need help, my team will assist." Tapos ibinaba niya ang mic. Wala nang drama. Sa clinic table, nakita ni Mira si Dr. Sandro Malvar, naka-white coat kasama ang ilang volunteer nurses. Nandoon din si Celia Montemayor, outreach lead, na parang nanay ang boses. Firm pero maalaga. "Dito ang pila para sa check-up," sigaw ni Celia. "Mga may baby, dito tayo. Isang pirma lang tapos mauuna kayo. Huwag mag-alala, may staff tutulong." Lumapit si Nurse Caterina, gulat na gulat nang makita si Mira. "Mira? Ikaw?" "Nurse," nakangiting nahihiya si Mira. "Okay ka ba? Si Eli?" Tiningnan ni Nurse Caterina ang baby. "Mas okay ang kulay niya ngayon ah." "Opo," sagot ni Mira. May dumating kagabi." Hindi na niya tinuloy. Parang hirap siyang bigkasin ng himala. Sa isang gilid, nag-uusap ang mga tao tungkol sa gatas. "Totoo bang libe? Baka one time lang. Basta makakuha lang ako, okay na." Tapos parang sinadya ng tadhana na ipakita ang kabilang mukha ng mundo, dumating si Cynthia Braganza sa covered court na parang may sariling entablado. Kasama niya si Bertong. Nakaayos, naka-heels, at may ningiting na masyadang pamilyar, yung ngiting naghahanap ng kahihiyan ng iba. "Ayan ka pala," bulong ni Tala, nanginginig sa galit. Lumapit si Cynthia sa pila, pumagitna, parang may karapatan. "Excuse me, may kailangan akong kausapin," malakas niyang sabi, tapos tinuro si Mira nang makita niya. "Ikaw, Mira." Maraming napalingon. Si Mira nanlamig ulit. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang humarang ang security head, si Ramon Velasco. "Ma'am," kalmado pero matigas ang boses ni Ramon, "please follow the line. No harassment." "Harassment?" tawa ni Cynthia, sarkastiko. "May utang siya sa akin, karapatan kong singilin." Naramdaman ni Mira ang pagpitik ng luha sa mata niya, pero pinigilan niya. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng lahat. Ayaw niyang masira ang araw na ito para sa ibang nanay. Sa halip, lumapit si Celia, parang nanay na sawang-sawa sa gulo.
Ma'am, kung may personal kayong usapan sa labas, hindi ito lugar para manghiya. Eh sino ka? Singal ni Cynthia. Hindi ko kailangan maging sino, sagot ni Celia. Basta dito, may rules. At doon lumapit si Cassian mismo. Hindi siya sumigaw, pero nang tumingin siya kay Cynthia, parang biglang lumiit ang ingay sa paligid. Ma'am, sabi niya, malamig ngunit kontrolado. If you're collecting a debt, do it properly, not here. Napatingin si Cynthia sa kanya, halatang kinikilala ang mukha. Ikaw si Rainier? Yes, sagot ni Cassian, and today is not about you. Gusto sanang sumagot si Cynthia, pero parang nalunok ang yabang. Umiling siya, tumalikod at lumabas sa covered court, bitbit ang sama ng loob. Si Bertong sumunod na parang aso na nawalan ng amo. Hindi na makahinga si Mira ng maayos, para siyang nabunutan ng tinik na matagal nang nakabaon. Pagkatapos, itinuro ni Megan kay Mira ang isang upuan sa gilid. "Ma Mira, Mr. Rainier can speak now, just a few minutes." Umupo si Mira, hawak si Eli. Lumapit si Cassian, walang ngiting pilit, walang pang-aamo. Umupo siya sa kabilang upuan, parang normal na tao lang, pero ramdam pa rin ang bigat ng presensya niya. "Are you safe now?" Unang tanong ni Cassian. "Opo, kahit papaano." Sagot ni Mira, naguguluhan pa rin. "Sir, hindi ko po alam paano kayo." "Last night," putol ni Cassian. Hindi bastos, pero ayaw niya ng paligoy-ligoy. "You sounded like you were alone, and your baby was sick." "Opo," sagot ni Mira, yumuko. "Naghahanap lang po ako ng panggatas. Nagkamali po ako ng dial." Cassian tumingin kay Ellie. Tapos bumalik ang tingin kay Mira. "You didn't call for charity. You called because you had no option. That's different." Napatigil si Mira. "Sir, salamat po. Hindi ko po alam paano ko babayaran to." Hindi umiwas si Cassian. "Don't pay me. Pay your child with stability. That's why I'm here." Tahimik si Mira. Gusto niyang umiyak pero ayaw niyang magmukhang mahina. "May job screening today," sabi ni Cassian. "Celia will assist. There's an entry-level opening in a community logistics hub we're building nearby. Admin/dispatch trainee. It's not a promise. You'll still be assessed. But you will be assessed fairly." Biglang bumigat ang lalamunan ni Mira. "May daycare po ba?" "Partner daycare," sagot ni Cassian. "We're coordinating with the barangay and a local provider. Not perfect, but it exists." Nakaningig si Mira. "Sir, gusto ko po subukan." "Good," sagot ni Cassian, diretso. "Bring the requirements you can. If you don't have everything, Celia will list what you need and how to get it. No shortcuts, just support." Lumapit si Celia, hawak ang clipboard. "Mira, ikaw yung tinuro ni Megan. Halika, ililista natin. IDs, NBI clearance, barangay clearance, basic medical. Tapos may initial interview schedule next week." Tumanggo si Mira. "Opo." Sa gilid, nakita niya si Tala na nakangiti sa kabila ng luha. Si Nika, nakatayo sa malayo, kunwaring walang pakialam, pero nakapamewang na parang pinipigilan ng sariling ma-proud. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Mira na hindi siya naglalakad sa dilim mag-isa. Hindi pa ito tagumpay, hindi pa ito panghabang buhay, pero ito ang unang araw na hindi siya hinabol ng takot, kundi sinundan ng pagkakataon. Hindi natapos ang araw sa covered court na parang panaginip. Pag-uwi ni Mira, sa kanya naramdaman ang bigat ng realidad. May listahan na siya ng requirements, may schedule na ng initial interview, may pangakong fair assessment, pero sa mga salitang iyon, may kasamang responsibilidad. Kailangan pa rin niyang tumayo sa umaga kahit pagod, maglakad kahit nanginginig, at magbayad kahit walang sobra. Kinagabihan, nakaupo sila ni Tala sa gilid ng kama, hawak ang listahang isinulat ni Celia. Naka-highlight sa itaas, valid ID, NBI clearance, barangay clearance, medical. "Parang exam no?" bulong ni Tala, pinipihit ang ballpen. "Pero kaya natin to, step by step." Sa kabilang kortina, naririnig ang mahinang hilik ni Ellie. Mas bumaan ang paghinga ni Mira nang marinig iyon, parang patunayan na may ginagawa siyang tama. Bukas, barangay clearance muna. Tapos NBI appointment, hindi ko alam paano. Si Coach Inigo,
Biglang sabi ni Tala na alala ang volunteer sa barangay. Yung laging may alam sa forms. Puntahan natin siya sa covered court bukas. Baka makatulong. Kinabukasan, habang bitbit ni Mira si Ellie at hawak ni Tala ang mga papel, sinalubong sila ni Coach Inigo Sarmiento sa gilid ng court. Nakaupo sa bangko, hawak ang bola ng mga bata. Mira, bati niya, napangiti. Narinig ko yung nangyari kahapon. Ang bilis kumalat ng chismis dito, ano? Napakamot si Mira, nahihiya. Coach, kailangan ko po ng tulong sa forms. NBI po, tsaka iba pa. Kaya yan, sabi ni Coach Inigo, kinuha ang papel. Una, barangay clearance, madali. Pero sa NBI, kailangan mo ng online appointment. Wala kang data? Meron po pero konti, sagot ni Mira. Okay, sa internet shop ni Kuya Dindo sa kanto, kilala ko yun. Sabihin mo referral ko, baka magbigyan ka ng discount, sabi ni Coach Inigo tapos tumingin kay Ellie. Kumusta si Bagets? Mas okay na po, sagot ni Mira, hinaplos ang pisngi ng bata. Salamat po. Nang natapos ang mga unang requirements, parang unti-unting lumilinaw ang daan. Hindi mabilis, pero gumagalaw. Si Nika sa bawat uwi ni Mira, hindi na nagtatanong ng kailan renta agad. Minsan, mag-iiwan na lang ito ng isang supot ng saging sa may pintuan. Baka magutom kayo, maikling sabi ni Nika. Tapos aalis na parang walang sinabi. Isang linggo ang lumipas. Dumating ang araw ng initial interview. Hindi ito sa magarang building. Hang sa halip, isang bagong bukas na opisina sa gilid ng city. May tarp pa sa labas. Rainier Community Logistics Hub Pilot Site. Amoy pintura, amoy bagong kahoy, at amoy pag-asa na may halong kaba. Sa loob, may reception desk na may ngiting pagod pero mabait. Si Brent Jaushan, HR officer na naka-polo shirt. Nakasabit sa ID niya ang HR, People Support. Kashan tumingin kay Ellie. Tapos bumalik ang tingin kay Mira. You didn't call for charity. You called because you had no option. That's different. Napatigil si Mira. Sir, salamat po. Hindi ko po alam paano ko babayaran to. Hindi umiwas si Kashan. Don't pay me. Pay your child with stability. That's why I'm here. Tahimik si Mira. Gusto niyang umiyak pero ayaw niyang magmukhang mahina. May job screening today, sabi ni Kashan. Celia will assist. There's an entry-level opening in a community logistics hub we're building nearby. Admin/dispatch trainee. It's not a promise. You'll still be assessed. But you will be assessed fairly. Biglang bumigat ang lalamunan ni Mira. May daycare po ba? Partner daycare, sagot ni Kashan. We're coordinating with the barangay and a local provider. Not perfect, but it exists. Nakaningig si Mira. Sir, gusto ko po subukan. Good, sagot ni Kashan, diretso. Bring the requirements you can. If you don't have everything, Celia will list what you need and how to get it. No shortcuts, just support. Lumapit si Celia, hawak ang clipboard. Mira, ikaw yung tinuro ni Megan. Halika, ililista natin. IDs, NBI clearance, barangay clearance, basic medical. Tapos may initial interview schedule next week. Tumanggo si Mira. Opo. Sa gilid, nakita niya si Tala na nakangiti sa kabila ng luha. Si Nika, nakatayo sa malayo, kunwaring walang pakialam, pero nakapamewang na parang pinipigilan ng sariling ma-proud. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Mira na hindi siya naglalakad sa dilim mag-isa. Hindi pa ito tagumpay, hindi pa ito panghabang buhay, pero ito ang unang araw na hindi siya hinabol ng takot, kundi sinundan ng pagkakataon. Hindi natapos ang araw sa covered court na parang panaginip. Pag-uwi ni Mira, sa kanya naramdaman ang bigat ng realidad. May listahan na siya ng requirements, may schedule na ng initial interview, may pangakong fair assessment, pero sa mga salitang iyon, may kasamang responsibilidad. Kailangan pa rin niyang tumayo sa umaga kahit pagod, maglakad kahit nanginginig, at magbayad kahit walang sobra. Kinagabihan, nakaupo sila ni Tala sa gilid ng kama, hawak ang listahang isinulat ni Celia. Naka-highlight sa itaas, valid ID, NBI clearance, barangay clearance, medical. Parang exam no? Bulong ni Tala, pinipihit ang ballpen. Pero kaya natin to, step by step. Sa kabilang kortina, naririnig ang mahinang hilik ni Ellie.
Mas bumaan ang paghinga ni Mira nang marinig iyon. Parang patunayan na may ginagawa siyang tama. Bukas, barangay clearance muna. Tapos NBI appointment, hindi ko alam paano. Si Coach Inigo, biglang sabi ni Tala na alala ang volunteer sa barangay. Yung laging may alam sa forms. Puntahan natin siya sa covered court bukas. Baka makatulong. Kinabukasan, habang bitbit ni Mira si Ellie at hawak ni Tala ang mga papel, sinalubong sila ni Coach Inigo Sarmiento sa gilid ng court. Nakaupo sa bangko, hawak ang bola ng mga bata. Mira, bati niya, napangiti. Narinig ko yung nangyari kahapon. Ang bilis kumalat ng chismis dito, ano? Napakamot si Mira, nahihiya. Coach, kailangan ko po ng tulong sa forms. NBI po, tsaka iba pa. Kaya yan, sabi ni Coach Inigo, kinuha ang papel. Una, barangay clearance, madali. Pero sa NBI, kailangan mo ng online appointment. Wala kang data? Meron po pero konti, sagot ni Mira. Okay, sa internet shop ni Kuya Dindo sa kanto, kilala ko yun. Sabihin mo referral ko, baka magbigyan ka ng discount, sabi ni Coach Inigo tapos tumingin kay Ellie. Kumusta si Bagets? Mas okay na po, sagot ni Mira, hinaplos ang pisngi ng bata. Salamat po. Nang natapos ang mga unang requirements, parang unti-unting lumilinaw ang daan. Hindi mabilis, pero gumagalaw. Si Nika sa bawat uwi ni Mira, hindi na nagtatanong ng kailan renta agad. Minsan, mag-iiwan na lang ito ng isang supot ng saging sa may pintuan. Baka magutom kayo, maikling sabi ni Nika. Tapos aalis na parang walang sinabi. Isang linggo ang lumipas, dumating ang araw ng initial interview. Hindi ito sa magarang building. Hang sa halip, isang bagong bukas na opisina sa gilid ng city. May tarp pa sa labas. Rainier Community Logistics Hub Pilot Site. Amoy pintura, amoy bagong kahoy, at amoy pag-asa na may halong kaba. Sa loob, may reception desk na may ngiting pagod pero mabait. Si Brent Jaushan, HR officer na naka-polo shirt. Nakasabit sa ID niya ang HR, People Support. Good morning, bati ni Brent. Ikaw si Mira Alonzo? Opo, sagot ni Mira. Hawak ang envelope lang requirements na parang hawak niyang buhay niya. Okay, relax, sabi ni Brent, ngumiti. Initial assessment lang, walang trick. Follow me. Sa hallway, may nakasulat sa pader. Fair work, safe work, respect work. Hindi sanay si Mira sa mga salitang ganon sa lugar ng trabaho. Parang laging pang poster lang, pero dito may bigat ang pagkakalagay. Pagpasok niya sa maliit na interview room, nandoon si Celia Montemayor at isang lalaking naka-button down, matalimang tingin pero hindi mapanghusga, si Eve Arandia, ang trainer. Hi Mira, sabi ni Celia, boses nanay pa rin. Ito si Eve, siya ang magtitingin kung fit ka sa dispatch training. Umupo si Mira, nanginginig ang kamay. Opo, tumingin si Eve sa resume niya. Laundry folding, deliveries, basic computer. You can read and write, yes? Opo, mabilis na sagot ni Mira. Kahit mabagal po sa umpisa pero natututo po ako. Good, sabi ni Eve, walang emosyon pero patas. Dispatch is not about being perfect. It's about being accurate under pressure. Kaya mo bang sundan ang instructions kahit stressed? Napalunok si Mira. Naalala niya ang waiting shed, ang ulan, ang iyak ni Ellie. Opo, sagot niya, mas matatag. Kasi wala akong choice kung hindi kayanin. Sandaling nagtagal ang tingin ni Eve, tapos tumanggo. Okay, we start trainees next Monday. 2 weeks basic. If you pass, we move to probation. Nang marinig ni Mira ang salitang start, parang lumuwag ang dibdib niya, pero kasunod noon ang panibagong takot. Paano kung hindi ko kayanin? Paglabas niya, nakita niya sa lobby ang ibang applicants na tinatawag isa-isa. May isang babaeng kaedad niya, may dalang maliit na backpack na mukhang may laman na diaper din. Nakatitig ito sa floor, kinakabahan. Lumapit si Mira, hindi niya alam bakit. Siguro dahil pareho sila ng itsura ng pagod. Hello, sabi ni Mira. Ikaw din, Trini? Tumingin ng babae, ngumiti ng mahina. Oo, Lenny Dacumos, single mom din. Mira, sagot ni Mira. Nice to meet you. Nice, sabi ni Lenny. Tapos napabuntong hininga. Sana pala rin tayo. Oo, sagot ni Mira. At sa simpleng oo na iyon, may kasamang pakimusap sa tadhana. Pagsapit ng Monday, nagsimula ang training.
Sa unang araw pa lang, ramdam ni Mira ang pagbabago. Hindi ito tulad ng trabaho niya sa laundry na puro kamay at bigat. Dito, utak at oras ang kalaban. Sa training room, nakapila ang mga trainees. Nandoon si Lenny. Nandoon din ang isang lalaki na may confident na ngiti, si Omar Silvestre, dating rider na gustong umangat. Uy, bagong batch, bati ni Omar. Kaya natin to, basta wag magpapatalo sa spreadsheet. Napatawa si Lenny. Si Mira napangiti rin kahit kinakabahan. Sa gilid, nandoon si Faye Laksamana, accounting assistant na nakasalamin, tahimik lang, hawak ang clipboard. Good morning, sabi ni Faye, hindi masungit pero seryoso. Sa dispatch, isang maling number, isang maling address, may delay. May delay, may reklamo. May reklamo, may penalty. So, focus. Nakita ni Mira ang sarili niya sa salitang focus. Parang buong buhay niya, iyon ang kailangan. Pumasok si Eve, nag-clap ng isang beses. Listen up, this is not charity training. You are here because you can work. If you can't keep up, we will not pretend. We will coach you, but you must also show up. Tumayo si Mira ng mas tuwid. Sa unang linggo, halos gabi-gabi siyang nagsusulat sa papel sa kwarto. Codes, routes, basic inventory terms. Si Tala, tinutulungan siya sa pagbabasa ng instructions. Ano ibig sabihin ng ETA? Tanong ni Tala. Estimated time of arrival, parang kailan darating. Parang buhay ko, napatawang pagod ni Mira. Pero sa pagod na iyon, may unti-unting bumubuo na kumpiyansa. Nakakaya niya nang mag-type ng mas mabilis, nakakaya niyang mag-check ng list without nanginginig, hanggang sa dumating ang isang taong ayaw sa bagong sistema. Sa ikatlong araw ng training, pumasok sa room ang isang lalaking naka-long sleeves kahit mainit, may relo na mamahalin at may tingin na parang may-ari ng hangin. Sinundan siya ng 2 pang staff na parang alalay. "Who's this?" bulong ni Omar. Si Faye, huminga ng malalim. "Senior Ops Manager." Pabulong. Gideon Quintanar. Lumapit si Gideon, ngumiti, pero hindi umabot sa mata. So, these are the community hires. Tahimik ang room. Ramdam ni Mira ang init sa pisngi niya. Tumingin si Gideon kay Eve. Make sure they understand. Standards don't adjust because of stories. Standards won't adjust, sagot ni Eve. Matigas ang boses. But coaching exists. That's the program. Ngumiti si Gideon, parang hindi natutuwa. We'll see. Pag-alis niya, bumigat ang hangin. Hayaan mo, bulong ni Lenny kay Mira. Nanginginig ang kamay. May mga taong ganyan talaga. Tumango si Mira, pero sa loob niya, may bumabalik na lumang takot. Yung takot na pinaparamdam ni Cynthia, na pinaparamdam ng mga recruiter noon. Hindi ka bagay dito. Kasabay noon, bumalik din si Dario sa buhay niya. Parang multo na laging may sariling timing. Isang gabi, pagkatapos ng training, may message sa phone ni Mira. "Mira, nakita kita sa may hub. Ang galing mo ah. Pwede ba tayo mag-usap?" Napatigil si Mira sa tapat ng gate. Nakita niya si Dario sa kabilang kalsada, nakatayo sa ilalim ng ilaw. May ngiting kunwari mahina. Lumapit si Dario, nagkakamot ng ulo. "Mira, congrats. Proud ako sa'yo." Hindi siya nagpauto. "Anong kailangan mo?" Umubo si Dario, umiwas ng tingin. "Wala, gusto ko lang makita si Ellie. Tsaka, baka naman pag-regina ka na, pwede mo akong tulungan. Kahit trabaho sa hub, kahit rider." Naramdaman ni Mira ang panggigigil. "Dario, hindi mo pwedeng gamitin yung pag-angat ko para sa sarili mo." "Anak ko si Ellie eh," sagot ni Dario. Biglang tumigas. "May karapatan ako." "Karapatan mo?" Pumitik ang boses ni Mira. "Karapatan ng binibigay ng responsibilidad. Wala ka noon. Wala ka hanggang ngayon." Tahimik si Dario. Tapos biglang lumambot ulit. "Mira, please. Hirap din ako." "Lahat hirap," sagot ni Mira. "Pero hindi lahat nangiiwan." Umalis siya bago pa siya manghina. Sa sumunod na araw, may memo na nakapaskil sa lobby. Anti-Discrimination and Fair Assessment Policy, signed by Cassian Rainier.
May nakalagay pang line, "Performance is measured. Dignity is non-negotiable." Napatitig si Mira sa papel. Hindi niya alam kung para sa kanya iyon, pero naramdaman niyang parang may pader na tumutulong sa kanyang tumayo. Lumipas ang 2 linggo. Dumating ang araw na pinayagan silang mag-shadow sa actual operations. Doon, unang beses naramdaman ni Mira ang totoong bilis ng dispatch. Calls, texts, route updates, customer complaints. "Alonso," tawag ni Eve, "you handle Cluster C. Just monitoring and logging. Don't override, observe." "Opo," sagot ni Mira, kabugang dibdib. Sa gitna ng shift, may tumawag na rider. Si Omar, sumilip sa screen. "May issue sa delivery, Cluster C." Nakita ni Mira ang item code sa monitor. "Medical supplies for a small clinic. Urgent." Nakalagay, "Delivered." Pero ang message, "Not received." Baka nagkamali, bulong ni Mira. Nanginginig ang daliri niya sa mouse. "Don't panic," sabi ni Eve. Lumapit. "Log it. Verify the timestamp. Check the route rider." Tiningnan ni Mira ang log. May pirma, pero parang iba ang handwriting. May timestamp na 2 minuto lang pagitan ng pickup at delivery. Imposible sa layo. "Sir," mahina niyang sabi kay Eve, "parang may mali." Tumama ang tingin ni Eve sa screen. "Good catch. Now we investigate properly." Sa kabilang hallway, nakita ni Mira si Gideon na dumadaan. Napatingin sa kanila. Parang may alam pero ayaw ipakita. At doon nagsimulang kumabog ang dibdib ni Mira sa panibagong takot. Hindi na takot ng gutom lang, kundi takot na baka sa mundong ito may mga taong mas mapanganib kaysa kay Cynthia. Mga taong kaya kang pabagsakin gamit ang numero, hindi sigaw. Pero kahit ganon, pinilit niyang huminga. Hawak niya ang mouse, hawak niya ang log, hawak niya ang pagkakataon niyang huwag na muling maglakad sa ulan ng mag-isa. Sa sumunod na mga araw matapos mapansin ni Mira ang kahinahinalang delivery log, parang naging mas mabigat ang hangin sa loob ng hub, hindi dahil may bagyo, kundi dahil alam niyang may mata sa likod ng bawat monitor. Hindi na siya trainee na puro kaba, may kuwanting kumpiyansa na siyang nabubuo. Mas mabilis na siyang mag-type, mas malinaw na ang pagbabasa niya ng route codes, at mas maingat na ang pagtatanong niya bago gumawa ng kahit anong click na pwedeng magpa-override ng system. "Alonso," Tawag ni Eve isang umaga habang nag-aayos ng shift assignments. "Cluster C ulit. This time you handle monitoring plus call validation. You will not finalize decisions alone but you will lead the verification." "Opo," sagot ni Mira, pero ramdam niyang parang may malamig na kamay na pumipisil sa sikmura niya. Hindi siya takot sa trabaho, takot siya sa mga taong gumagawa ng trabaho para gawing patibong. Sa kabilang dulo ng operations floor, dumaan si Gideon Quintanar na parang laging may importanteng pupuntahan. Nakasilip siya sandali sa station ni Mira, hindi matagal pero sapat para ipaalala sa kanya na may mga tao rito na ayaw sa pag-angat ng mga tulad niya. "Huwag mong pansinin," bulong ni Omar habang nag-aabot ng printed route updates. "Ganyan yan, laging may tingin na parang may kasalanan ka kahit humihinga ka lang." Ngumiti si Mira pero hindi umabot sa mata. Mas madali sana kung sigaw lang, pero dito, numbers ang panaksak. "Welcome to Ops," sagot ni Omar, may pilit na tawa. Sa araw na iyon, tinawagan ni Mira ang rider sa log discrepancy. Hindi niya minadali, hindi siya nag-accuse. Tinimpla niya ang boses na natutunan niya sa buhay. Firm, pero hindi nagmamalaki. "Kuya, magandang umaga po," sabi niya sa phone. "Mira po ito sa dispatch. Confirm ko lang po, delivered na po ba talaga yung medical supplies sa clinic?" May sagot sa kabilong linya. Paos, pagod. "Ma'am, delivered po. Pinareceive ko sa guard. Pinirmahan." "Anong pangalan po ng guard?" tanong ni Mira, sabay tingin kay Eve. "Hindi ko po tanda, ma'am. Basta guard." "Okay po. Last, may picture proof po ba kayo?" dagdag ni Mira, maingat. Sandaling tumahimik ang rider. "Wala po. Lowbat po phone ko." Pumikit si Mira sandali. Hindi ito sapat. Hindi ito kumpleto. "Copy po," sabi niya. "Please stand by. We'll coordinate with the clinic and verify."
Pagkababa niya ng tawag, tumanggo si Eve. Good. No accusation, just process. Now call the clinic. Tinawagan niya ang clinic. Si nurse sa tabilang linya, pagod din. Wala po kaming natanggap, ma'am. Naghihintay pa kami. Muntik nang bumigat ang dibdib ni Mira, pero pinigilan niya. Ang panic, hindi solusyon. Ang sistemang ito, kailangan ng ebidensya. Pagkatapos ng verification call, naglag siya ng report at nilagay ang note, potential falsified acknowledgement signature, timestamp inconsistent. Hindi ito panggulo, pangproteksyon. At doon, sa simpleng log na yon, nagsimulang gumalaw ang mas malaking problema. Kinahapunan, tinawag si Mira ni Brent Josian sa HR corner, isang maliit na office na may glass door at simpleng plancha sa gilid. Hindi ito interrogation, pero ramdam niya ang bigat. Mira, bungad ni Brent, mahinahon. Relax, hindi ito tungkol sa performance mo. May background check update lang tayo. Naupo si Mira, mahigpit ang hawak sa bag niya. Opo. Naglabas si Brent ng folder. May lumabas na record sa barangay blotter, not a criminal case, but a dispute report related to a lending issue. Name of complainant, Cynthia Braganza. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang ulo ni Mira. Hindi niya inaasahan na dadalhin ni Cynthia ang gulo hanggang dito. Brent, paosnin sabi. Hindi po ako kriminal. Utang po yun. Pinahiya niya lang ako. Pinabarangay niya ako para takutin. Tumanggo si Brent. I'm aware. That's why we're talking. This hub follows a fair assessment policy. But some people might try to use this to question your reliability. Alam ni Mira kung sino ang some people. Parang naramdaman niya ang anino ni Gideon sa likod ng pader. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Mira, pilit kumalma. Write a brief statement, explain the context, then we file it for HR records. Transparent. Also, I suggest you stop engaging with Cynthia directly without documentation. If she comes here, security will handle it. Huminga si Mira ng malalim. Opo. Paglabas niya sa HR, nakita niya si Faye Laksamana sa hallway hawak ng calculator at may mga papel. Tahimik lang si Faye lagi, pero ngayon, parang gustong sabihin. Mira, bigla itong tumigil. Ano? Si Gideon. Pabulong, sumulip sa paligid. Pinapahanap niya yung butas sa mga trainees. Sinabi niya, yung mga community hires, madaling mabuog pag hinukay ang past. Sumikip ang dibdib ni Mira. Pero imbis na gumuho, may umangat na bago. Tapang na may direksyon. Salamat, Faye. Sabi niya, tapat. Hindi ko alam bakit mo sinasabi pero salamat. Umiling si Faye. Parang nahihiya. Hindi ako santo. Pero ayoko ng unfair. Sa mga araw na sumunod, hindi lang si Mira ang may pinapasan. Si Lenny Dacumos, ang kaibigan niyang trainee, unti-unting nauupos ang sigla dahil sa childcare. Isang umaga, dumating si Lenny sa hub na may eye bags at namumula ang mata. Halata sa lakad niya na parang nagmamadali pero may bigat. Lenny? Lumapit si Mira habang break. Okay ka lang? Umiling si Lenny, halos pabulong. Yung bantay ko, umalis bigla. Yung kapatid ko, may pasok. Wala akong maiiwanan sa anak ko. Kung absent ako, by training. Tumingin si Mira sa paligid. Naalala niya si Nika, si Tala. Ang mga araw na halos mawasak siya dahil wala siyang mapag-iwanan. Alam niya ang pakihamdan. Celia? Biglang sabi ni Mira sabay lapit sa outreach lead na kakalabas lang ng meeting room. Pwede po ba kitang makausap saglit? Lumapit si Celia. Mabilis pero nakikinig. Ano yan, Mira? Si Lenny po, sabi ni Mira. May childcare issue. Baka may pwedeng resource? Kahit temporary. Huminga si Celia. Tumanggo. Meron tayong partner daycare orientation. Hindi pa perfect pero may aid tayo sa barangay. Si Mina Dizon. Ipapatawag ko. Maya-maya, dumating si Mina Dizon. Maliit na babae. Maaliwalas ang muka. May dalang notebook na may listahan ng mga bata. Lenny, ako si Mina. Sabi ni Mina, parang ate. May slot tayo for emergency supervision, pero kailangan nating ayusin ang schedule mo at ang pickup. Kaya ba? Napaiyak si Lenny sa sobrang pagod. Kaya, kahit anong kaya. Basta wag lang akong mawalan ng chance. Hinawakan ni Mira ang balikat ni Lenny.
hindi ka mag-isa. Sa gitna ng mga maliliit na tagumpay na yon, dumating ang gulong hindi na kayang takpan ng memo. Bandang hapon, habang abala ang ops floor sa sunod-sunod na calls, may biglang sigawan sa labas ng gate. Gusto kong makita ang anak ko! Nanginginig ang kamay ni Mira nang marinig ang boses. Si Dario Meneses. Lumapit siya sa glass window at nakita si Dario sa labas. Nakaturo, may kasamang 2 lalaki na parang tropa. Nandoon din si Ramon Velasco, head of security, nakaharang. "Sir, this is a workplace," sabi ni Ramon, kalmado pero matigas. "You can't cause a disturbance." "Workplace?" sigaw ni Dario. Andito yung nanay ng anak ko. Karapatan ko to." Napapikit si Mira. Gusto niyang magtago pero alam niyang mas lalala pag tumakbo siya. Lumabas siya sa lobby, nanginginig ang tuhod pero matatag ang baba. "Dario," sabi ni Mira, hindi malakas pero malinaw. "Anong ginagawa mo dito?" Ngumiti si Dario, kunwarin mabait. "Mira, gusto ko lang makita si Ellie." Tsaka, biglang tumigas sa mukha niya. "Karapatan ko yon, lalo na ngayon na may trabaho ka na. Hindi mo pwedeng ipagkait, hindi mo pwedeng gawing palabas ang anak ko." Sagot ni Mira, kontrolado ang boses kahit nanginginig ang dibdib. "Kung may usapan, sa tamang lugar, hindi dito." "Tamang lugar?" Tawa ni Dario. Dati wala kang pakialam sa tamang lugar nung..." "Tumigil ka." Putol ni Mira, mas matalim. "Wala kang karapatang baliktarin ang kwento." Nagsimulang lumabas ang ilang staff, pati si Eve, nakakunot ang noo. Si Brent, lumabas din mula sa HR, halatang ayaw ng eskandalo. "Sir, if you have a family concern, we can provide you a contact for mediation services, but you cannot harass an employee on site." "Employee?" Ulit si Dario, parang nainsulto. Ako nga dapat may trabaho dito. Ako dapat tinutulungan." Doon napuno si Mira. Hindi siya sumigaw, pero may bigat ang bawat salita. "Tinulungan ako kasi lumaban ako, hindi dahil may karapatan akong manghingi. Lumaban ako kahit linagnat ang anak ko. Lumaban ako kahit pinapahiya ako." "Nasaan ka noon, Dario?" Saglit na natigilan si Dario. Tumingin siya sa mga taong nakatingin. Naramdaman niya siguro ang hiya, pero sa halip na umamin, lalo siyang kumapal. "Basta," sinhal ni Dario, "makikita ko ang anak ko. Kung hindi, magsasampa ako." "Go," sagot ni Mira. Nanggingilig ang luha pero hindi bumabagsak. Pero sa batas, Dario, kailangan mo ring maging ama, hindi lang pangalan. Tinapik ni Ramon ang braso ni Dario. Tinutulak palabas ng gate. "Sir, last warning." Habang palayo si Dario, sumigaw pa ito. "Hindi pa tapos to!" Pagbalik ni Mira sa loob, parang naninginig ang buong katawan niya. Si Brent lumapit, mahinahon. "Mira," sabi ni Brent, "we can help you consult with a legal aid partner. Restraining order info, custody guidance, documentation. Not to attack him, just to protect you and your child." Napatigil si Mira. Sa loob ng mahabang panahon, ang salitang legal ay parang pangmayaman lang. Pero ngayon, may taong nagsasabing karapatan niya ring protektahan ang sarili niya. "Opo," mahina niyang sagot. "Gusto ko po, kasi pagod na po akong tumakbo." Tumanggo si Brent. "Then we'll do this properly." Kinagabihan, umuwi si Mira ng mas tahimik ang paligid, pero mas maingay ang puso. Nandoon si Tala, may hawak na kape, naghihintay. "Kumusta?" tanong ni Tala, halatang kinakabahan. Umupo si Mira, pinatong ang bag sa sahig. Dumating si Dario sa hub, nag-eskandalo. Napamura si Tala ng pabulong. "Hayop?" Brent offered legal help, dagdag ni Mira, mahina. "At kailangan ko na yatang harapin to, hindi para gumanti, para matapos na." Tahimik si Tala, tapos tumanggo. "Tama. Kasi pag hindi mo tinapos, uulit lang sila. Cynthia, Dario, lahat ng gustong hilahin ka pababa." Sa kabilang kwarto, narinig ni Mira ang mahimbing na tulog ni Ellie. Lumapit siya, tinignan ng anak, payapa, walang alam sa gulo ng mundo. At doon siya napabulong, parang sumpa at pangako sa sarili. "Hindi na ako babalik sa dating takot. Hindi na ako maglalakad sa ulan na walang proteksyon. Kung may lalaban sa akin,
Lalaban ako sa tamang paraan. Hindi na pwedeng puro tapang lang. Iyon ang natutunan ni Mira sa mga sumunod na araw, na ang tapang kapag walang direksyon, nauuwi lang sa pagod. Kaya nung inalok siya ni Brent ng legal aid partner, hindi niya iyon tinanggihan. Hindi dahil gusto niyang makipagdigma, kundi dahil gusto niyang matapos na ang habulan. Sa hub, maagang dumating si Mira para sa shift niya. Pero bago siya dumiretso sa station niya, tinapik siya ni Brent sa lobby. "Mira," sabi ni Brent, hawak ang folder at isang maliit na card. "This is Attorney Kian Soriano, legal aid partner. May consultation kayo today after shift. Online, free, confidential. We'll use the meeting room." Kinuha ni Mira ang card na parang may bigat na hindi pera, kundi karapatan. "Salamat, Brent." Tumanggo si Brent. "Remember, documentation is power." Sa buong shift, pilit niyang kinontrol ang kaba, pero kasabay nito, gumagalaw rin ang isa pang problema, yung discrepancy sa delivery logs na una niyang nakita. Hindi pa ito naaayos. Sa halip, dumadami ang weird cases. Deliveries marked complete pero may complaint. Signatures that look off. Timestamps too perfect. Sa monitoring screen, nakatayo si Ives sa likod niya. "Alonzo, you seeing a pattern?" "Opo," sagot ni Mira, mabilis mag-scroll. "Cluster B, C, pareho yung style ng handwriting sa proof. Parang iisang tao gumagawa." Tumanggo si Ives. "Exactly, but we can't accuse anyone. We build a case." Sa kabilang side, dumaan si Gideon Quintanar, may hawak na tablet, nakamiti sa mga supervisors, pero sa mga trainees, parang hangin lang sila. Nang nagtagpo ang tinig nila ni Mira, numiti si Gideon ng bahagya. "Still here, Alonzo? Good. Hope you're careful." Hindi ito pagbate. Babala ito na nakabalot sa polite words. Pagkatapos ng shift, pumasok si Mira sa maliit na meeting room. Nandoon na si Brent, Cecilia at isang laptop na nakaredy para sa online call. "Mira, this is for you. Pero kung gusto mo ng support, we can sit nearby. Not in the call, just outside." Huminga si Mira. "Okay lang po, pero salamat." Pag-click ni Brent sa link, lumabas sa screen ng mukha ng lalaking nakasalamin, maayos ang buhok at may boses na kalmado, si Attorney Kian Soriano. "Good afternoon," bati ni Attorney Kian. "Mira Alonzo?" "Opo," sagot ni Mira, hawak ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya, pero pinilit niyang muding steady. "Okay," sabi ni Attorney Kian. "This is a consultation, not court. Ang goal, proteksyon at malinaw na proseso. You mentioned harassment by a lender and disturbance by the child's father. Tell me briefly, what do you want to happen?" Napaisip si Mira. Dati, gusto lang niyang mabuhay. Ngayon, gusto niyang mabuhay ng hindi nanginginig. "Gusto ko po tumigil sila," sagot niya. "Ayoko na po ng sigawan, ayoko na po ng pananakot, at gusto ko pong maging safe si Ellie." Tumanggo si Attorney Kian. "Good, now we talk options. For the lender, Cynthia Braganza, if she threatens, publicly humiliates, or harasses, we document it. Screenshots, witnesses, dates. Then we can request barangay mediation formally. If she violates agreements, you can escalate. For Dario Meneses, if he wants visitation, that can be arranged properly, with conditions, but he cannot show up at your workplace to harass you." Napalunok si Mira. Paano po yung karapatan niya? "Rights come with responsibility," sagot ni Attorney Kian, diretso. "If he wants rights, he participates formally. We can guide you through a written agreement, or if needed, you can seek protection orders if harassment continues. The key is, keep records, no verbal-only deals." Napatitig si Mira sa screen. Parang unti-unting humihiwalay ang takot sa dibdib niya. "May tanong po ako," mahina niyang sabi. "Kung pumunta po ulit siya sa hub, ano po gagawin ko?" "Do not engage," sagot ni Attorney Kian. "Let security handle it. If you must speak, speak only once, with a witness, calm, and record the event in writing immediately. You're not powerless, Mira. You've been made to feel powerless." Pagkatapos ng call, parang humaba ang paghinga niya.
Paglabas niya ng meeting room, sinalubong siya ni Brent na parang alam ang bigat ng pinagdaanan. "Kumusta?" tanong ni Brent. "Parang may ilaw," sagot ni Mira. "Totoo. Ngayon ko lang naramdaman na may proseso pala." Tumanggo si Brent. "Good, that's the point." Pag-uwi niya, hindi na siya umuwi na may takot lang. Umuwi siyang may plano. At sa bahay, nandun si Tala, nakaupo sa sahig. Nilalaro si Ellie na ngayon ay tumatawa na, hawak ang plastik na kutsara. "Ano sabi?" tanong ni Tala. Umupo si Mira, kinarga si Ellie, saka bumulong. "May paraan pala. Kailangan ko lang mag-document. Hindi ako dapat makipagsagutan sa kanila nang walang saksi." Napabuntong hininga si Tala. Finally! Kinabukasan, sinimulan ni Mira ang documentation habit. Bumili siya ng murang notebook at tinawag niya itong record book. Hindi ito diary, ito ang sandata niya. Isinulat niya, date, time, incident, witness. Sinimulan niya sa nangyari sa gym, sa bahay, sa hub, sa mga text ni Dario. Tapos tinabi niya ang screenshot sa isang folder sa phone na pinangalanan niyang Ellie Safety. Sa ikalawang linggo ng probation, tinawag si Mira ni Eve. "Alonzo?" sabi ni Eve, hindi nagtataas ng boses pero may urgency. "We found more mismatched proofs, and one of the questionable deliveries is tied to a vendor contract that Gideon manages." Parang kumabog ang puso ni Mira. "Sir, ibig sabihin, siya?" "Hush," mabilis na sagot ni Eve. "We don't say names, we follow evidence. But I need you to do something. You'll help Faye cross-check inventory outflow with dispatch logs. Quietly." "Opo," sagot ni Mira, kahit nanginginig ang tiyan niya. Kasama si Faye, pumasok siya sa maliit na storage office kung saan nakatago ang printed delivery manifests. Si Faye, tahimik pero mabilis. "Mira," bulong ni Faye habang nagfa-file ng papers. "If we're right, this isn't just falsified signatures. This is leakage, missing items." Napapikit si Mira. Missing items, medical supplies, hindi lang pera ang involved, kalusugan ng tao. "Tignan mo to," sabi ni Faye, tinuro ang manifest. "Outflow says 20 units, dispatch says delivered 20, clinic says received 10. Parang bumagsak ang sikmura ni Mira. "So yung 10, nawawala," sagot ni Faye. Sa kabilang hallway, narinig nila ang boses ni Gideon, papalapit. "Faye, where are the summaries? I need them before 5. Sabi ni Gideon, may ngiting nakakatakot sa pagiging normal. Lumabas si Faye, kalmado. "I'm compiling, sir." Tumingin si Gideon kay Mira, parang nagtataka bakit nandun siya. "Alonzo, why are you in storage?" Hininga si Mira, naalala ang natutunan sa legal consult. Calm, minimal, factual. "Sir," sabi niya, steady kahit nanginginig ang daliri. "Assisting Miss Faye with manifest cross-check as instructed by Eve." Saglit na tumihilik si Gideon, tapos ngumiti. "Ah, cross-check. Of course, good habit. But be careful, numbers can be misunderstood." Bago pa makasagot si Mira, tumalikod si Gideon at umalis, pero iniwan ang banta sa hangin. Pagkatapos, si Faye napahinga ng malalim. Gusto niyang takutin tayo. "Oo," sagot ni Mira, pabulong. "Pero hindi na ako tulad dati. Hindi na ako basta-basta sumusuko." Sa sumunod na araw, nagkaroon ng closed-door meeting ang supervisors. Hindi sinabi sa trainees, pero ramdam sa ops floor ang tensyon. Tapos, bandang tanghali, dumating si Megan Lorente, PA ni Cassian, may hawak na folder at seryosong muka. Tinawag si Eve, tinawag si Brent, tinawag si Faye, at pagkatapos, tinawag si Mira. Pagpasok niya sa maliit na conference room, nandun si Cassian Rainier mismo. Hindi nakasuit, simpleng polo, pero mas mabigat ang aura dahil tahimik. "Sit," sabi ni Cassian, diretsyo. Umupo si Mira, naninginig ang tuhod. Hindi niya alam kung papupurihan siya o pagagalitan. Sa mundo ng mga mayayaman, baka bawal ang mangyaalam. "Mira," sabi ni Cassian, nakatingin sa kanya na parang sinusukat ang katotohanan. "I read the initial incident report and I saw your follow-up logs. You're careful." "Opo, sir," sagot ni Mira. "Sinusunod ko lang po yung proseso." "That's what I want," sabi ni Cassian. "Process, evidence, not gossip." Tumingin si Cassian kay Megan, tapos kay Eve. "We will conduct an internal audit, quietly. No leaks. Mira,
You will continue your duties. Do not confront anyone. If anything happens, anything, tell Eve. Understood? Opo, sagot ni Mira. Mas matatag ngayon. Understood po. Cassian leaned slightly forward, boses mas mababa. Also, I heard about the harassment at your workplace from your child's father. Nanlamig si Mira, pero hindi na siya nahiya. Opo, sir. We will keep you safe. Sabi ni Cassian, walang drama. Parang business decision. Not because you're special, because that's policy. And because your child should not suffer for adult failures. Naramdaman ni Mira ang bigat ng lalamunan niya. Gusto niyang magsalita pero parang wala siyang salitang sapat. Paglabas niya ng conference room, hindi pa tapos ang laban. Pero mayon alam niya na hindi na siya nag-iisa. May proseso, may dokumento, may mga taong handang tumindig. Hindi dahil naaawa sila, kundi dahil tama. At sa unang pagkakataon, ang pag-asa ay hindi na lang pakiramdam. May papel na itong hawak, may pangalan, may pirma. At kapag dumating ulit ang mga mananakot, hindi na siya basta iiyak. Magsusulat siya, magpapatunay, at lalaban sa paraang hindi na nila kayang baluktutin. Hindi nawala sa dibdib ni Mira ang kaba matapos ang meeting kay Cassian. Parang may dalawang mundo siyang sabay na tinatahak. Sa isang mundo, trainee/probationary employee siya na kailangang magtrabaho ng maayos. Sa isa pa, tahimik siyang bahagi ng audit na maaaring magpabagsak ng taong may kapangyarihan. At ang pinakadelikado sa lahat, kailangan niyang kumilos na parang normal. Kaya sa mga sumunod na araw, ginawa ni Mira ang pinakamasakit na bagay para sa isang taong matagal nang natatakot. Pinili niyang magpigil. Hindi sumagot kapag may parinig. Hindi umiwas kapag may titig. Hindi nagpadala sa panic kapag may biglang issue sa system. Alonjo, tawag ni Gideon isang umaga sa hallway. Parang casual lang. I heard you're becoming reliable. Tumanggo si Mira. Simple lang. Thank you, sir. Ngumiti si Gideon. Just remember, in operations, loyalty matters. People can misinterpret numbers, and when that happens, someone always pays. Narinig ni Mira ang banta, pero hindi siya gumalaw. Sa utak niya, boses ni Attorney Kian. Calm, minimal, factual. Sa dibdib niya, boses ni Cassian. Process, evidence. Pagbalik niya sa station, sinalubo siya ni Omar. Uy, ano sabi? Wala, sagot ni Mira. Work. Pero si Faye, na nakaupo sa kabilang row, tumingin sa kanya at bahagyang tumanggo. Parang sinasabing, ingat. Sa audit plan, may 3 bahagi. Dispatch logs, inventory outflow, at vendor coordination. Kailangan nilang i-match ang data. Kailangan nilang hanapin ang leak nang hindi gumagawa ng ingay. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangyayaring hindi nila inaasahan. May emergency delivery para sa isang maliit na klinik sa kabilang barangay. Urgent antibiotics at infant formula packs. Dapat ma-deliver sa loob ng 2 oras. Cluster C urgent, sabi ni Eve na tumayo sa gitna ng ops floor. No delays. Mira, you monitor. Omar, you coordinate rider assignment. Faye, you track inventory release. Kumilos silang parang iisang katawan. Si Omar tumawag sa rider. Kuya Noel, bumatay. Available ka? Available, boss, sagot ng rider. Pero umuulan ulit dito. Urgent to. Handle carefully, sabi ni Omar. Si Mira nakafocus sa screen. Tinitignan ng timestamps, ang route, ang confirmation requirement. Si Faye naman, lumabas para sa inventory release. Pero pagbalik, iba ang mukha niya. Namutla. Mira, bulong ni Faye. Halos hindi marinig. Yung antibiotics? Kulang. Nanlamig ang dugo ni Mira. Ilang units ang request? 10, sagot ni Faye. Pero sa stock, 8 na lang. Dapat 20 ang natira based sa last week's outflow. Mira, this is happening right now. Hindi na ito historical anomaly. Live ito. At kapag pumalpak ang urgent delivery, may batang pwedeng lumala ang sakit. May clinic na mawawalan ng gamot. Lumapit si Eve, mabilis. What's the issue? Stock mismatch, sabi ni Faye. Nanginginig ang boses pero pilit steady. Tumanggo si Eve. Okay, Mira, lock the record view. Screenshot the inventory count. Time-stamped. Faye, generate the outflow report. Omar, put the rider on standby. I'm escalating. Tumakbo si Eve papunta sa supervisor office. Si Mira, ginawa ang utos. Screenshot, save, log. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya. Galit na may direksyon. Galit na nakatali sa kailangang tama. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto ng Ops Manager Office.
Lumabas si Gideon Quintanar. Mabilis ang lakad. Halatang iritado. "What's this?" tanong niya. Malakas pero kontrolado. "Why is operation stalled?" Lumapit si Eve. Firm. "Inventory mismatch on urgent antibiotics. We're documenting before release." Nagkunot ang noo ni Gideon. Documenting? For what? Release the 8 and note back order. That's standard. Hindi napigilan ni Mira ang pagtaas ng kilay. "Sir," mahinang niyang sabi, "the request is 10. The record says we should have more." Nilingon siya ni Gideon, titig na parang kutsilyo. "Alonzo, do you understand hierarchy?" Pinilit ni Mira huminga. "Opo, pero urgent po ito. Clinic po." "Enough," putol ni Gideon, halatang gustong ipahiya siya. "You're probationary. You don't decide what's urgent. We do." Sa gilid, si Omar kumuyom ang kamao, pero hindi rin siya kumibo. At doon nangyari ang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Bumukas ang main glass door ng hub. Pumasok si Megan Lorente. Mabilis ang lakad, kasunod ang dalawang security. Sa likod nila, si Cassian Rainier. Tahimik ang ops floor. Parang huminto ang hangin. "Cassian," biglang lumambot ang boses ni Gideon, parang nagpalit ng maskara sa isang segundo. "Cassian, you're here. Is there an issue?" Tumingin si Cassian sa monitor, tapos kay Eve, tapos kay Faye, tapos kay Mira. Hindi siya nagtanong agad. Parang kinukuha niya muna ang katotohanan sa mukha ng bawat tao. "Tell me the issue," sabi ni Cassian. Kalmado pero mabigat. "Urgent antibiotics," sagot ni Eve. "Requested 10, inventory shows 8. Records indicate mismatch. We're documenting." Cassian tumanggo. Tapos tumingin kay Gideon. "And your instruction?" "Release 8, note back order," sagot ni Gideon, may niting pilit. "Standard ops." Cassian lumapit sa inventory terminal. "Show me last week's outflow for antibiotics." Napatitig si Faye kay Mira, parang sinasabing, "Eto na." "Faye," sabi ni Cassian, "pull it up." "Yes sir," sagot ni Faye. Mabilis ang kamay. Lumabas sa screen ang outflow report. May entries na nakatag sa vendor coordination under Gideon's department. Cassian narrowed his eyes. "Why is this tagged under vendor adjustment?" Saglit na natahimik si Gideon. "That's normal reconciliation. Sometimes suppliers..." Cassian raised a hand. Pinatigil siya. No guessing. Evidence. Si Megan naglabas ng folder. "Sir, we've been running an internal audit. Several deliveries were marked complete with questionable signatures. 10 units missing here, 10 units missing there. Patterns point to the vendor adjustment process." Namutla si Gideon. "This is absurd. You're accusing me because of trainees' logs." Cassian turned his gaze to Mira. "Mira, tell me what you did when you noticed the first discrepancy." Lalamunan ni Mira, biglang nanuyo. Pero hindi siya umatras. "Sir, I followed the process. I verified with the clinic. I logged the inconsistency. I didn't accuse anyone. I just documented." Cassian nodded. "Good." Gideon's voice rose. "Cassian, you're letting a probationary hire influence operations." Cassian's calm voice cut through. "No, I'm letting evidence influence operations." "Huwag mo kong gawing hero," sagot ni Mira. Diretso. Kasi pag hero, laging target. Gusto ko lang mabuhay ng maayos. Tumawa si Omar, maiksi. Sakto, same. Sa kabilang row, lumapit si Lenny. Hawak ang maliit na pouch. "Mira, salamat." Halos maiyak siya. "Kung hindi mo tinulungan si Celia noon tungkol sa daycare, baka wala na ako rito. At kung hindi mo nakita yung pattern, baka tuloy pa rin yung ninanakaw." Hinawakan ni Mira ang kamay ni Lenny. "Lenny, tayo-tayo lang din. Hindi tayo pwedeng mag-iwanan." Hindi pa man natatapos ang umaga, tinawag si Mira ni Eve. Sa conference room, nandun si Cassian, si Megan, si Lorenzo, at isang lalaking hindi niya pa nakikita. Matanda na, naka-formal, tahimik ang mata. Si Armand Renier, board representative at tiyuhin ni Cassian, ayon sa bulong ni Megan dati. "Mira," sabi ni Cassian, walang paligoy,
We need a formal statement from you for the audit file. You will not be exposed publicly, but we need your timeline in writing. Dates, actions, who you reported to. Tumanggo si Mira. Opo, sir. Also, dagdag ni Lorenzo, Gideon's team had external links. Not necessarily criminal yet, but we're tracing vendor communications. If anyone approaches you, calls you, messages you, report immediately. Nang marinig ni Mira ang salitang approaches, biglang bumalik sa kanya ang tingin ni Gideon nung hinatid siya sa office. Babalik to sa'yo. Parang naging malamig ang hangin kahit aircon lang. Opo, sagot niya. Mas mahigpit ang hawak sa ballpen. Si Armand Renier, unang beses nagsalita. Mabigat ang boses. Miss Alonzo, you understand the risk of being involved? Huminga si Mira. Opo, pero sir, kung tumahimik ako, may ibang baby na mawawalan ng gamot. Hindi ko kaya. Saglit na tumigil si Armand, tapos tumanggo ng bahagya, parang bihirang humanga. Practical courage, not common. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Mira sa ops floor, pero ramdam niyang may bagong bigat sa balikat niya. Hindi ito takot na walang direksyon. Ito ang takot na may responsibilidad. Bandang hapon habang nagsesettle ang shift, may tumawag sa phone niya. Unknown number ulit. Napahigpit ang dibdib niya. Parang bumalik ang gabi ng ulan. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Hindi niya sinagot agad. Inopen niya ang call log, screenshot mode. Inon niya ang voice recorder, tulad ng payo ni Attorney Kian. Tapos sinagot niya, boses steady. Hello? Isang boses na lalaki ang sumagot. Hindi si Gideon, pero may lamig na parang siya rin ang klase ng tao na sanay mag-utos. Mira Alonzo? Opo, sagot ni Mira. Sino po to? Let's keep it simple, sabi ng boses. Stop writing, stop cooperating, you're just a probationary hire. Don't ruin your own future. Naninginig ang kamay ni Mira, pero hindi siya nagpakita. Sir, kung may concern po kayo, please email HR. Naka-record po itong tawag. Saglit na katahimikan, tapos tumawa ang lalaki. Maiksi. Smart. But smart people still get tired. Biglang naputol ang linya. Napatitig si Mira sa phone. Hindi siya humagulgol. Hindi siya nagpanik. Tumayo siya, lumapit kay Eve, at diretso niyang sinabi, Sir, may threatening call po ako. Naka-record. Hindi nagulat si Eve. Parang inaasahan. Good. Give it to Lorenzo. Maya-maya, dumating si Lorenzo sa ops floor. Kinuha ang recording at details. We'll trace it, sabi niya. You did right. Pag-uwi ni Mira, hindi siya dumiretso sa kwarto nila. Dumaan muna siya sa bahay ni Cap Lucio Verdano kasama sina Brent at Celia para sa barangay documentation sa harassment pattern. Hindi public, hindi show, kundi formal. Sa barangay hall, nandun si Secretary Yina Alquisa, nagtatype sa lumang desktop. Ma'am Mira, sabi ni Yina, mahinaon, I'll take your statement. Date, time, what was said, and if you have recording. Inilabas ni Mira ang notebook niya, record book. Pinakita niya ang log, ang screenshots, pati yung audio file. Tama yan, sabi ni Yina. Tumanggo. Mas okay to, may basihan. Tapos, lumabas si Mira sa hall. May hawak na stamped copy. Sa kamay niyang iyon, parang hawak niya ang sariling spine, yung spine na matagal niyang hinanap. Pero ang pinakamahirap, hindi ang pagbibigay ng statement. Ang pinakamahirap ay ang pagharap kay Cynthia at Dario na hindi pa rin tapos ang panggugulo sa kanya. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Tala at si Ellie, kanin at gulay na bigay ni Nika, may kaunting sardinas pa rin. Pero ngayon, hindi na ito simbolo ng kahihiyan, kundi simbolo ng pag-aon. May kumatok sa pinto. Hindi ito malakas. Parang may ibang tono, hindi galit. Pagbukas ni Tala ng pinto, naandoon si Cynthia Braganza, mag-isa. Walang bertong, walang yusi, walang ngiting mapanakit, pero may mata siyang pagod at may halong takot. Mira, sabi ni Cynthia, boses mababa. Pwede ba tayong mag-usap? Tumayo si Mira, hindi lumapit agad. Sa labas, luwabas sila sa pasilyo. Tahimik ang gabi. May mga aso sa malayo. May batang umiiyak sa kabilang unit. May TV na nagbabalita. Normal na tunog ng buhay. Anong kailangan mo?
Tanong ni Mira, firm. Lumunok si Cynthia. Nabalitaan ko yung nangyari sa hub, yung audit, yung mga taong na-involve. Mira, may lumapit sa akin. Napatigil si Mira. Sino? Umiling si Cynthia, nanginginig. Hindi ko alam pangalan, pero pinapakiusapan nila ako na sabihin sa barangay na nagsisinungaling ka, na ikaw ang may gulo ng gulo. Kapalit, babayaran daw nila yung utang ko sa'yo o bibigyan nila ako ng pera. Nanlamig si Mira. So totoo, may ibang kamay sa likod ni Gideon. At ngayon, sinusubukan nilang gamitin si Cynthia, ang dating kontrabida niya, bilang armas. Bakit mo sinasabi sa akin? Tanong ni Mira, mapagmatsyag. Napapikit si Cynthia parang nahihiya. Kasi nung tinignan ko si Ellie kahapon sa covered court, nung milk pack day, naalala ko yung anak ko. Nasa probinsya, hindi ko man lang maalagaan. Mira, masama akong tao, oo. Pero ayoko ng ganitong klase ng masama, yung may batang masasaktan. Tahimik si Mira. Hindi siya biglang naawa. Hindi ganun kadali burahin ang panyaapi. Pero naramdaman niya ang isang bagay. Ang mundo, minsan, nagbibigay ng pagkakataon sa tao na pumili kung mananatiling demonyo o gagawa ng tama kahit minsan lang. Kung totoo yan, sabi ni Mira, mabigat. Kailangan mo ring magbigay ng statement sa barangay. At kung may message, screenshot. Kung may number, ibigay mo. Tumanggo si Cynthia, mabilis. Meron, nakatext. Takot ako, Mira. Takot? Ulit ni Mira, matalim pero hindi na galit na galit. Welcome sa mundo ko. Kinabukasan, kasama si Cynthia sa barangay hall. Si Ina ang nag-type ulit. Si Cap Lucio nakikinig. Naandoon din si Brent at Lorenzo, tahimik sa gilid. Nagbigay si Cynthia ng statement tungkol sa approach sa kanya. Ibinigay niya ang screenshot ng number at ang linyang, gawin mong sinungaling si Mira para matapos na. Paglabas nila, tumingin si Cynthia kay Mira parang gustong mag-sorry. Hindi nagsabi si Mira ng pinapatawad na kita. Hindi iyon realistiko. Ang sinabi niya lang, kung gusto mong magsimulang maging tao, ituloy mo. Pero hindi ako babalik sa dati. Tumanggo si Cynthia, lumayo. Dumating ang araw ng final evaluation ni Mira sa hub. 2 buwan ang lumipas mula sa gabing umulan at nagkamali siya ng dial. 2 buwan na parang 2 taon sa dami ng nangyari. Sa evaluation room, nandoon si Eve, si Brent at si Cashan. Mira Alonzo, sabi ni Eve, seryoso. Performance, passing. Accuracy, improving. Under pressure, stable. Teamwork, strong. Humigpit ang hawak ni Mira sa folder. Brent, ngumiti. And attendance is solid despite your childcare challenges. That matters. Cashan tumingin sa kanya. Mira, you didn't just survive. You helped protect the system. You will be regularized. Parang lumambot ang tuhod ni Mira. Napapikit siya pero hindi niya hinayaang bumagsak ang luha. Pinili niyang ngumiti. Yung ngiting hindi niya tagal nagawa. Yung ngiting hindi humihingi ng awa. Salamat po, hininang niyang sabi. Hindi ko sasayangin. Pag-uwi niya, dala niya ang envelope ng regularization at isang maliit na card, daycare partner schedule, and a medical assistance plan for Ellie. Sa bahay, sinalubong siya ni Tala na may lobo na binili sa kanto at si Nika na kunwaring galit. Tumango si Mira. Opo. Umiling si Nika, pero ngumiti rin. E di sige. Next month, renta on time ha? Tumawa si Mira. Unang tawang magaan. Opo. Kinarga niya si Ellie. Hinalikan sa noo. Anak, hindi na tayo maghahanap ng gatas sa ulan mag-isa. At sa labas ng bintana, umambon ng bahagya. Pero hindi na iyon nakakatakot. Kasi ngayon, hindi na siya tumatakbo palayo. Marami na siyang natuto ng tumayo, huminga, at lumakad sa kahit anong panahon.